Nag-usap kami ni Barbie kasi nga influencer ako, si Barbie. Talagang nagsimula siya sa pagiging artista. At mula bata yan. Mula bata yan. Tapos kwento niya sa akin yung buong hanggang pagtanda niya. Sabi niya kasi, hindi ko alam kung pwede itong ikwento. Ate Barbie, pasensya na ha. Ayan tuloy. Naman, mababasa na naman ako. Ang ginawa ni Barbie, nag-organize siya ng inuman. At some point, nalasing na kaming lahat. May in-open up sa akin si Mikey. Alam mo, inis ako sa'yo dati. Ganon! Oo, dati ang mga atake namin yung lip tint. Yung lip tint, isa lang may-ari niyan. Pero buong classroom nakakagamit. Makapal-kapal dapat maglalagay kasi isang beses ka lang papahiramin, diba? Ayun yung eksena nung blush blindness ko. Ginawa ko yun sa TikTok. Meron lang may sumungit talaga sa akin. Artista din kasi. Tapos nilapitan namin. Tapos yung artista na guy, tinuro-turo niya ako. Sabi niya, you go away. Ganyan-ganyan. Ginanon ako. Nilalagyan ng hormones yung mga manok. Yung tuloy nagiging bading kami. Pero totoo naman na yung mga manok talaga, ini-injection talaga ng hormones. Kaya kapag mili ka daw sa manok, may dede ka daw na malaki. Parang gano'n. That one, sure ako hindi. Magmimisgi tayo. Ay! Lahat ng mga bakla sa barangay namin, pinasali. Anong barangay mo muna? Barangay Malaya. Kaya kami yes, ay mga dito. baklang Malaya. Yes! Before talaga, hindi ako pakilig. Hindi, alam ng mga nakshi ko yan. Maangas ako. Bakit may nalabot? Bakit may 2-second po? Wala tayong magagawa. Pinasikip tayo ng panahon. Si Joao, maraming nagkakagusto sa kanya. Sensya na ako nakaget. Think, talk, tea. Hello, titos and titas, and our solid kachaas from all around the Philippines and all over the world. Thank you so much for being part of our community. And as we always say, even though mukhang mahaba ang aming episodes, we encourage you to use our videos as your background audio while you're doing other things tulad ng habang kayo ay gumagawa ng gawaing bahay, habang nasa biyahe, bago matulog, habang kumakain, habang naliligo while you're in school or you're at work. Please enjoy our videos. And of course, we encourage you to also binge watch our previous episodes at abangan ang aming mga future episodes. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another episode of Think Talk Tea. I am your host, Kring Kim. And alam nyo naman na kapag medyo sobrang maganda ang mga guests natin, hindi ako nagpapatalo. Kaya talagang ginalingan ko ang pagkulot at paglagay ng eyeshadow today dahil Diyosa ang kasama natin. Grabe naman. Kilala niyo siyang lahat. Pag hindi niyo siya kilala, well, ngayon makikilala niyo siya. We are in the presence of actress, comedian, pambansang mima, and now trans pop star. That's all welcome, Sasa Girl! Hello, the Rec. Yes. Pasabog naman chance pop star. Mima ng bayan. Pasabog. Di ba? Yes, yun na nga. Yun ang fantasy natin for today. Yes. Cozy-cozy lang tayo dito sa studio mo. Pasabog. Para ba tayo? Ikaw pa winter, ako pa summer. Kaya pa-summer ka na. Nakakabibe pa dito. Ano ba yan? Ang lakas ng ulan. Bago ang lahat, Sasa. Bumati ka sa mga fans mo. Hello sa mga nakshit ko dyan. Hello sa inyong lahat. At maulan ngayon, so kung maulan pa man, pag nirelease to, oo. Diyan lang kayo. Stay safe. Love you lahat. Mwah. Ayan. Umarap ka sa akin. Okay. Hindi mo kailangan humarap sa kanila. Ako ang kausap eto mo. na. My Sige, love. dyan muna kayo ha. Yes. Chikahan lang muna kami dito. Alam mo, I'm super excited to meet you. Siyempre, obviously, first time ko lang Kinakabahan nga ako. Bakit? Kasi alam ko na yung podcast so talaga may mga pasabog lagi. Pero hindi yun deliberate Kumbaga, hindi naman natin gusto may pasabog. Nakakataon lang nakakalimutan nyo kasing may camera. So, kung ano-anong iniisplok ninyo. Ayan na nga. Hindi, bago ang lahat. Hindi, wala mo na, ma'am. Abangan nila hanggang dulo. Dapat panoorin nila hanggang dulo yung mga isplok mo. Okay. Pero, alam mo, sobrang fan kasi ako talaga ni Sasa since naging sikat siya sa TikTok. Parang feeling ko kasi, parang, alam mo yung,
okay, fine, given naman yung kanal. Ang daming pwedeng gumawa ng kanal. Ang daling magpakakanal Correct. Ang dali. Pero hindi lahat ng kanal creative. Ala, totoo yan. Mm-mm. Bakit ang husay mo? Grabe naman sa husay. O, bakit hindi ka magaling? Charot! Pero bakit ang galing mo? Ano yung background mo? Bakit marunong ka? Well, I think siguro direct. Kaya ang eksena ko ganito. Kasi ever since talaga, parang pinagtutuunan ko ng pansin yung pag-entertain ng mga tao. Dati nung bagets pa ako, talagang papansin talaga ako sa mga classroom, mga ganyan. Yung mga atake ko, parang mga komedyante ako ng classroom namin, ganyan, patawaw. Tapos, sabi ko nung high school, parang magmamascom ako kasi gusto ko maging artista. Yeah. Ganun yung mga atake. Bakit may misconception na pag gusto mag-artista, magmamascom, Ayun na no? nga di ba? Kasi hindi po totoo yan, ha? Yan din yung, naka-com arts din ako. Wala namang artista sa batch namin. Pero sa amin, in fairness naman, marami talagang mga papansin talaga sa batch namin. Yes. Sa Mascom in general. Sa Mascom. FEU pa naman yon. Sa FEU, masyadong, alam mo yon, liberated kami doon. So, talagang atake ang mga bakla at mga babae. So, ayun. Aminin mo, sa isang classroom, ilan ang lalaki? Wala nga masyado. Diba? Hindi mo pa nga alam kung pamintay. Exactly. 46 kami sa class. 6 yung lalaki, 3 doon literally out na bakla. Correct. Yung 3, pero nag-asawa na naman yung iba doon. Pero gets ganun kaunti ang lalaki sa com. Tapos yung mga lalaki magda-drop out pa, di ba? So wala talaga. Nakakaloka. Tapos yung mga bakla nagtitikiman din. Ano ba yan? Nakakaloka. So far, hindi naman nagtikiman yung mga klase ko. Pero hindi ko sure now. Mahirap na, di ba? Pero yung mga lalaki sa Mascom, gwapo Ay, Kasi yun naman gusto ang mag-artista. Katotohanan. In all fairness, pag Mascom talaga, pogi, fresh. Mistisuhin. Yes, wala tayong magagawa. Chinito. At saka talagang pag-aagawan talaga ng mga bakla kasi yun lang talaga, tuyot na tuyot yung eksena ng Mascom sa totoong buhay lang. Kailang, alam mo yon yung mga libido ng mga bakla, naloloka sa mga pogi. True. Alam mo sabi nga nila, kasi di ba, dami namin babae, 6 lalaki, 3 doon, Bex. Sabi nila, so parang konti lang yung options namin sa lalaki. So, sabi nila, kung gusto mo makita, pumunta ka sa engineering. Correct. Kasi 2 lang babae per class. Oo. Sa engineering kasi sa FEU, tatawid ka pa ng kalsada kasi magkabilang Kaya talagang, Talaga ba? oo, ganun. Kaya ang eksena namin, pupunta lang kami sa tourism. Oh. Doon kami namamalengke. Oo, marami rin gwapo sa mga turisi. Sa mga tourism talaga, pogi. Pero lahat sila naka-makeup kaya hindi ko alam kung sino ba talaga yung straight sa hindi. So, Ay, ayun. may point. Pero may mga straight talaga, in all fairness. Yung mga nagbabari-barista, yun talaga yung mga nakakakilig. Pero alam mo kung sino talagang type ko nung college? Ano Sino? to, Anong mag-revelation course? na ako talaga. Okay. Grabe, di kasi ako nagka-jowa nung college. Sobrang tsaka ko, hindi ako naligawan. Sobrang lakas ng personality ko. Bilang babae pa, sobrang babaeng bakla talaga. Takot sila sa ganyan Oh, yun na nga. So, huwag kayong matakot. May asawa na pala ako. Alam mo, tumutomboy ako sa tapat nung sa pavilion. Tapat nung building namin. Sa loob pa rin ng UST. UST, yes. UST. Nasa tumutama. Walang anuman. Anong walang anuman? Grabe naman yan sa walang anuman. May mga side comments yung asawa ko dito. Nag-aabang talaga ako ng mga, nag-aabang talaga ako ng mga, science. Science. Yung mga magdodoktor. Yung mapuputi yung mga uniform. Yun talaga kasi yung may hygiene na lalaki. Yes! Sa totoong buhay lang. Yes! Tsaka UST pa, ang babango ng mga lalaki dyan, nonchalant. Mami. Nonchalant talaga sila. Hindi ka talaga Nonchalant. papansinin kahit nakaganyan ka na sa kanila. Kaya talaga lulupain mo talaga yung mga lalaki dyan. Diyos ko, dati rin kasi, syempre sa FEU, pag tatawid ka, UST na. Yes. So, maraming mga taga-UST. Yung mga taga-UST na yun, medyo nagprim and proper yan. Totoo So, ba yan? nakikita ko kasi yung mga lalaki sa kanila, parang hindi ganun ka, kaiingay yung mga bakla sa amin dati, doon namamalengke ng mga lalaki, ng mga bisexual kasi yung mga bisexual doon, nasa loob yung kulo. So, alam mo yon talagang patulin. Pero anong course? Ang daming course sa UST, iba-iba uniform namin Hindi ko rin alam Kasi malapit sa inyo, actually, ang malapit sa inyo ay mga CFAD, what's that? Fine Arts. Yun Mga yung malapit ganon. sa mga Basta Fine Arts. Yung sino yung tumatambay sa Pinobal, ayan, Ay, mga dyan Fine kami. Arts yan.
Sa Pikampa, ganyan. Oo. Tatawid ng Lerma, mga ganyan. Kasi kami sa kami, Dapitan. Dapitan Doon ang kayo. yusihan namin. Okay, gets. Ganyan. Yun ang, Malayo-layo na yan sa amin. Yes, Kaya mahirap na yes. talaga pumunta. yes. Oh my Mga God. U-belt fantasy. I know. Di ba? My Let us know in the gosh. comment section kung nakaka-relate kayo mga taga U-belt. Mamaya pag-usapan na namin dito yung hold upan. Na-hold up ka na ba sa Ay, U-belt? in all fairness, hindi ako na-hold up. Parang wala rin naman kasi makuha sa akin. So, alam mo yon. Ay, hindi ko yung nata-target. Medyo parang, score lang siguro. Wala, oo. Maawa na lang din tayo, parang ganon. Yung mga klase ko kasi Diyos ko, naka-iPhone. Alam mo yon, yung mga ampuputi, ganyan. So, yun talaga yung mga nakukuha, yung mga nananakawan. Pero delikado dun yung mga overpass eh. Oo, ako nagre-recto ako lagi kasi nasa ko bumababa. Diyos ko, grabe talaga dun, my gosh. Parang any moment talaga pag napagabi ka ng onti. yeah. Ay! True. Diyos ko, may gripo ka sa gilid. True. Sana hindi na ganun ngayon. Ganun pa ba Ganun pa ngayon? din. Ay, talaga? Ganun pa din ang fantasy. Tapos kapag kunyari nanakawan ka, yung mga nagbebenta doon ng mga thesis, dead mo lang sa'yo. Sige, okay na yan. Sige, nabigay mo na. Mga ganung fantasy, nakakaloka. Hindi ka tutulungan, no? Dead mo sila. It's regular Tuesday, kumbaga. Ang pagnanakaw sa recto. Ayun. Oh my God, hindi pa tayo nagsisimula sa chikahan. Diyos ko, usapang college pa lang. Pero bago tayo mag-usap, magpunta sa after mo naging content creator ka, sumikat ka, naging artista ka, mag-backtrack muna tayo. Ayan. Okay. Backread tayo. Go. Backread tayo, yes. Saan at paano lumaki ang isang Sasa girl? Ang totoong pangalan mo, balita ko, ay Felix Patete. Petate. Sorry, Patate. Ang mahirap talaga yung Sorry, pronounce ng sorry, apelido sorry. ko. Patate. Junior. Felix Petate Jr. Yes. Saan lumaki ang isang Felix Petate Jr. at paano siya naging Sasa girl? Eto na nga, si Felix Petate Jr. ay nakatira sa QC. QC girl represent! talaga ako, Derek. So same tayo, QC girl tayo. Sabi mo kanina, di ba QC ka? Sa may Kalayaan. Lumaki, born and raised talaga ako doon. Actually, hindi born and raised kasi nagmarikina muna ako. Tapos nun, lumaki na ako sa QC. Pero doon talaga ako pinanganak kasi labor hospital. Ang labor ay nasa QC. Tapos, mga siguro 5 years old, lumipat na ako sa QC. Lipat kami kasi talaga kami nangangatulong nanay ko. So, palibot-libot kami ng bahay. So, lipat-lipat kami. Not until nakapunta kami dyan sa may QC na permanent na kami nandoon. Kasi, Sa may Teacher's Village? sa Maginhawa, sa mga Okay. hindi nakakaalam sa Teacher's Oh, Village. yes. So, ayun nga. So, ang atake namin doon, so doon ako lumaki, ganyan. Tapos, ang mga kaibigan ko talaga, mga kanal. Para namang hindi ka na sa teachers. Hindi. Kasi dati talaga doon, merong part yon sa Biluna. Sa Cruz na Ligas. Sa Cruz na Ligas. Oh. Ang daming mga squatters area doon. Syempre, kami, ang tawag dito, syempre nanay ko nangangatulong. So, nasa malaking bahay kami. Oh! Di ba? Pusoy ko yung mga kalaro ko talaga. Akala nila talaga, anak mayaman. So ibig sabihin, nakatira kayo dun sa kung saan namasukan yung nanay mo? Yes. Pamilya kayo? Yes. Buti mabait naman yung amo. Kasi walang nakatira talaga dun sa bahay na yun. Rest house lang talaga yun ng mismong pamilya nung may-ari. Wow. Ganun sila kayaman, oo. Tapos kailan nakatira dun? Mag-anak? Kami lang. Originally sa summer talaga yun yung may-ari. Nag-US. Etong bahay nila, pag uuwi sila ng Pinas. Pilipinas, hindi diretso summer, dito muna sa Manila. Tapos yun yung gagawin nilang rest house. Ang syala, di ba? Yaman ang yaman. Nakakaloka. May mga pa-Airbnb sila nung araw. So, alam mo yon, wala talagang tao doon. Kami lang talaga. So, akala na makakalaro ko, amin yung bahay. Dapat sinabi mo, inyo talaga. Sabi ko, syempre, talagang social climber ako ng bata. Ganun talaga. Fake it till you make it ang atake. Correct. Oo. Tapos, yung Tsaka mga- malaking bahay yan, no? Malaki. Pamansyon siguro. Malalaki bahay dun eh. Parang mga 600 square meters. diba? Ang Oo, laki oo, nun. oo. Tapos yung mga kalaro ko dati, doon ko natutunan lahat ng mga karakas ng kalsada, kumbaga. yes. Ayan, kasi may mga kalaro ako, mga baklang kanal, mga kuya-kuya na talagang tarantado, mga chika ng babae, mga ganyan. So talagang lahat ng mga na-content ko sa buhay ko, galing sa kanila. Syempre, yung mga tropa-tropa ko talaga yan noon. Tapos ngayon, syempre, di ba,
ang atake ko, talagang yun na talaga yung kinagisnan ko. Hanggang ngayon mga friends ko pa din sila. So, ayun. Yun yung kabataan ko talaga. More on talagang laro sa kalsada. Yes, Ganyan. yes. So, kasama mo yung tatay nyo rin doon. Yes. Anong kabuhayan ng papa mo? Kung nanay mo namamasukan, tatay mo was? Sabongero. Yes! So, marunong ka. Alam mo yung mga Magsabong. terms. Alam ko yung Texas, talisayin, binabae, mga ganon. Ano Oo. yun? Ano kaibahan? Pambitaw. Ang Texas, ano yun? Sorry, yung wala akong alam sa sabong. Texas pang pang panabong yun. Okay. Yung Texas talisayin, parang halos magka-same yun. Hindi ko, correct nyo na lang ako sa mga sabongero dyan. Tapos may binabae. Yun yung parang yung feathers niya, parang inahen na babae. Pero lalaki talaga siya. Yes. Mga lahi-lahi yun ng mga manok. Yung mga iba kasi may ang tawag dito, parang gusto nila yung Texas kasi mas matapang. Texas yung talagang malaki. Hindi, siya, yung color orange, yung mga pula-pula, may kita mo talaga Oo, sa malaki online yun. sabong. Malaki Ayun, yun. malaki. Tapos may mga, di ba naglalagay sila ng parang patulis? Tari naman ang tawag Tari yung doon. ano? Tare. Tari. Iikot-ikot yun sa may binti ng manok para meron siyang basta yun yung sandata, ganyan. Parang tegi agad. Kasi, Diyos ko, pagpatayan niya ng walang tari, ang tagal. Isang oras. Hanggang sa sila, mapapagod. Kapag tari, parang mga seconds lang patay na. Seryoso ba to? Oo, ganon. Kasi maano yun sa leeg nila, tapos ayun, tegi na agad. Tapos kapag kung sino kunyari yung mananalo, siya yung makakuha ng manok. Tapos ipupulutan nila yan kinagabihan. Minsan, pag nananalo yung tatay ko, ang ginagawa nila, syempre, ang tawag dito, lulutuin nila yung mga manok. Yung mga manok na yun, Diyos ko, mga matitigas yung muscle. Ang tigas talaga nung pulutan nila, nakakaloka. Ang tawag dun, sambot. What? Yes! Kasi pinagsasaksak na nung kung anong steroids yun para tumigas yung eksena nila, yung mga muscles. Yung mismong manok na flesh, sambot, yung mismo kinakain nila, sambot ang tawag? Sambot yung tawag sa luto. Para siyang inadobo. Ang tigas talaga, nakakaloka. Pero natitiis nilang kainin yun, sa totoo lang. Hindi ko rin alam kung bakit, pero masarap daw eh. So, yung dun sa bahay na tinirhan mo, kanalakihan mo, may mga panabong dun tatay mo? May mga panabong hanggang ngayon. Kaya kapag kunyari nagko-content ako, tapos may tilaok na manok. Yun, mga panabong yun ng tatay ko. Tapos minsan sumisigaw ako, di pa kasi namatay yung mga yun. Hindi ba kasi ilaban, nakaka-imbier na. Hindi, kahit ilaban yan, may mga bagong darating. May bagong dadating na naman. So, Oo. ayun. Pero wala, minsan ang kikit rin nila. Minsan nila laro-laro ko. Kapag kunyari sisiw pala, ang sarap laruin. Tapos mapapatay? Mapapatay, ganun talaga. Oo. Animal cruelty sila ever since. Tsaka ang tawag dito, cute sila kapag mga sisiw pa lang. Pero kapag lumaki na, Diyos ko, papaluin ka talaga kapag lumapit ka. So, Actually, nakakatakot ang mga manok panabong. Hindi ka didikit dyan basta-basta eh. napalo na ako dyan ng dati. Diyos ko, iyak-iyak ako. Paano Bagets pa naman ako. napalo? Parang kasi, namamalo siya. Parang, basta may ginagawa sila sa feathers nila. Oo, yun yung pang hampas nila. Hampasin ka ng mga pakpak nila. So, ayun. May mga kapatid ka rin. Wala. Ayun, mga manok. Solo, isa ka lang? Yes! Kaya, Di ba? wow. May kambal ang aking magulang. Oh my gosh. Meron siyang only child energy. Ano ba pag ganun, Derek? Hindi ko alam kasi parang kumbaga center of attention ka. Alam mo yun sa sarili mo na ikaw ang main character. May mga ganung moments talaga ako. Papansin ako eh. Di ba yung alam mo ikaw main character? Kasi sino pa ka-character sa bahay mo? Correct, wala na rin naman na talaga. Oh. So ayun. Pero ever since, Mga manok nga, yun yung mga kalaban ko sa atensyon. pero ever since sa parents mo, okay lang na bakla ka? Dati hindi. Oh? Parang dati medyo eksena ng tatay ko. Parang pinaparinggan ako na, ay, kailangan matigas. Ganon. Bet niya yung kasi yung tatay ko nga sa bungero. So parang maton talaga tatay ko. Right. May energy siyang gusto niya ako mag-militar. Ganon. Syempre, just, tinan mo, junior pa nga ako, di ba? Ibang klaseng manifesting ginawa ng tatay ko, di ba? Wala tayong magagawa, nasa birth certificate na. Hindi ko magdidesisyon, papa. Diyos ko, ako magdidesisyon. So, syempre, nakita rin naman na niya na parang wala na siya magagawa. Syempre,
kapag ano ka na, ang tawag doon, yung mga tinatahak ko talagang landas ay para sa kabaklaan. So, nakita naman niya na matino naman ako Oo. na bakla. Hindi naman ako, ang ayaw lang talaga niya is sumali-sali ako sa Miss Gay. Matigas ulo ko. Sumali ako Miss Gay. Pasawag talaga. Saan? Barangay? Anong barangay? Kasi yung nanay-nanayan namin, nai-imbure na sa amin. Kasi may matandang bakla sa amin. Hindi naman matanda, mga siguro mga 30 plus na siya nun. Dun sa barangay niyo? Sa dun barangay sa namin, si Mama Josh. Oh, shout out. Hi Mama Josh! Na nasa US na ngayon may AFAM. Wow. Kala mo Oh, I love it for Mama Josh. Mama Congrats. Josh, pasabog siya. Congrats. Tapos ang atake niya, lagi niya kami nakikitang nag-aaway-away kung sino ang pinakamaganda. Ay. Siyempre, hindi kami papatalo. Mas maganda ako sa'yo, ganyan-ganyan. Tapos yung atake naman ng isa, ay hindi, mas maganda ako sa'yo. Siyempre, wala kaming reality check nung mga oras na yun. Ang sabi ng nanay-nanayan namin, sa isang paraan lang talaga yan masasolve. Magmi-Miss Gay tayo. Ay! Yun ang eksena niya. So, nag-organize siya ng Miss Gay para sa amin. Seryoso yan? Yes, lahat ng mga bakla sa barangay namin, pinasali. Anong barangay mo muna? Barangay Malaya. Kaya kami yes, ay mga dito. baklang Malaya. Yes! Mga baklang Malaya talaga kami. I love it. Tsaka shoutout ko yung mga baklang Malaya kasi malakas na talaga yung mga bakla sa amin ngayon. Na-revive sila. What do you mean? Kasi ganito nga yun, si Mama Josh kasi nga, pinag-misgi niya kami. So parang, in all fairness naman, bukod sa gusto niyang ma-resolve yung away namin, gusto niya kami makagain ng confidence. So, simula nun, parang naging confident kami. Ngayon, nung tumanda na kami, kasi bagets pa kami noon. Mga ilang taon? Mga 14, Okay. 13, ganyan. Takot pa talaga sa mga magulang na yes. bakla-baklaan. Ako, pa-back out ako noon. Sabi ko, Nay, ayoko na kasi may kita ko ng mama ko. Inaway ako ng malala. Bakla ka! Ba't bumunot-bunot ka pa ng number? Ganyan-ganyan. Bakla ka! Sinira mo yung contest ko, kemerut barurut. Siyempre, naloka ako. Sali uli ako, ganyan. So, ending, first runner-up. Nag-first runner-up ako noon. Ilan na kalaban? Ilan kayo naglaban-laban? 6 kami. So, ayun. Hala ko naman mga 20 kayo. At least may 4 ako na carjack, di ba? Mga bakla, sorry na lang. May isa lang ako hindi na carjack kasi ninang niya kasi yung judge. Charot. Lang Barbie, hello. Ayun. So, syempre, lumakas na uli ngayon yung yung mga kasi nung time namin magkaka-close yung mga bakla. Ngayon, nakita namin ay parang hindi magkaka-close yung mga bakla. So ginawa namin yung ginawa sa amin nung nanay-nanayan namin. Pinag-contest namin sila. Dumami ba yung mga bakla or mas Madaming mga bakla pero hindi sila magkaka-close. So parang kanya-kanya sila. So parang hindi kayo kanya-kanya, mag-contest kayong lahat. In fairness naman, close na sila ngayon. Ay, parang may sense of community na din ang Barangay Malaya. Ganon. Ito naman nun, Malaya mga bakla. Kasi yung sa amin, sa where I grew up, Kaligayahan, Barangay Kaligayahan. Ay, ang ganda. So maliligayang mga bakla ba yun? Yes! I love it. Maliligayang bakla. Anong district mo? District 4. Okay. District 5. Shoutout to Mayor Joy. Alam mo si Mayor Joy, gusto ko Mayor talagang Joy, hello, yes. dito, invite dito. Uy, yes, correct. Diba? Sobrang alay ni Mama at saka talagang support sa Pride. Exactly. We love Joy Belmonte. Hindi lang sa Pride, even sa mga, anong tawag nito, pag may mga nagbubukas na mga establishment sa Quezon City, pag inimbita mo yun, pupunta yun. Tsaka yung right to care, yun yung talaga yung pinaka-pasabog na binigyan ni Mama. Ay, sa QC. Yes, kasi 'di ba before kunyari pag may magjowa kayo na LGBT, hindi ka pwedeng magdesisyon medically kapag hindi mo kamag-anak Correct. Pero kapag may right to care ka, pwede kang magbigay ng desisyon for your partner. So kabog yun. Thank you, Mayor Joy. We love you, Mayor Joy. At sa pagbabalik po natin, nag-enjoy ka naman sa chikahan. Masaya, ang dami, ang ganda. Dami mga I love it. chismis. Ayan, nakarelate po tayo sa mga na-hold up dyan sa U-Belt, sa mga sabongero at mga nag-miss gay. When we return, more stories from Sasa Girl. Siguro pag-usapan naman natin ang kanyang adventure sa pagiging content creator. Kasi marami kang mga collab. Meron ba dito mga favorite mo at mga hindi mo masyadong favorite? Sa pagbabalik po yan ng Think Talk. Yes!
Yes, thank you so much everyone for watching sa mga makatsaan natin from all over the world and all around the Philippines. Thank you for always tuning in. At dahil dyan tayo po ay mag-aalugbati. Pero before that, thank you so much to our sponsors. Well, personal sponsors ko naman. For my beauty and aesthetics, thank you to Wear Your Skin by Lux Care, care of Doc Vin Pagtakhan and Doc Ruben Valesa. Maraming salamat for making me soft and supple. For my hair, Trima Salon by Miguelized, King of Hair. And of course, for my eyelashes extensions and nail and spa services, Quick Nails, Quezon City. Ayun po. And for this, yung accessories ko ngayon to Lunar Soul PH. Thank you. And for our alugbati, marami pong salamat sa mga nagpapabati dyan at mga patuloy na nanonood ng mga katsaan natin. May special greeting tayo for Jacob Benjamin Panganiban na nagpadala ng super thanks. Jacob Benjamin Panganiban. Almost always nagpapadala si Jacob Benjamin. So thank you so much. Sana laging healthy ka dyan. Health is wealth. So alagaan mo ang iyong kalusugan, okay? Thank you so much. Also from Belgium, Zoni Asak. Hello to Naki Jong Estrada from Kuwait. Janeline Howie from Cairns, Australia, and Rachel Gito from Iloilo na ngayon ay nakatira na sa Fotan, Hong Kong. Sa mga gusto rin po magpabate, wag po kayong atubili, wag kayong don't doubt. We will try to greet as much people as we can. Just leave your full name and your location on our comment section at susubukan po namin kayong batiin. Thank you. Sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode. And if you are, please make sure to like this video, mag-comment po kayo, share this video, and subscribe to our YouTube channel. Siguro nagtataka kayo sa marami kasi tayong katsaan na wala naman sa Pilipinas. So siguro, tsaka may mga edad na. So siguro wala sila sa TikTok, ganyan. Pero si Sasa po, sobrang nag-trending ka or parang talagang pumuto ka over the pandemic. Yes. Tama, di ba? Anong year? Mga 2020, gano'n. Oh, yung talagang Yun yung lockdown. parang pinakaunang eksena ko. Yun yung nag-start, tas tuloy-tuloy na siya. Paano mo naisipan gumawa ng content? At saka yung content po niya, siya po yung makapal yung yung blush Yes, ang blush on. Diyos ko. Paano mo naisipan gumawa ng mga content na ginagawa mo before? Well, sabi ko nga nung una, parang based on experience lang talaga lahat yan. Kumbaga yung mga character ko, yung mga sila chikana, sila princess, yan, mga maasim na bakla. Talagang based talaga yan sa mga kakilala ko or tsaka sa mga gawain ko nung high school, ganyan. Kasi ako kasi nung high school, mima-mima din ako noon. So, ang mima kasi sa high school, yun yung parang nanay-nanayan nyo. Yes. Saan ka nag-high school? Flora A. Ilagan High School, Saan yes. yun? Diyan lang yan sa may Malakas, malapit lang dito. So yan, ang tawag dito, public school talaga yan dito sa Quezon City. At dati, sinasabi nilang bagsakan daw ang Flora A. Ilagan. Pero sakto lang, medyo may mga matatalino pa din naman. Pero marami kasing abangan sa labas namin talaga. Anong abangan? Yung aabangan ka sa labas, alam mo, may mabugbugan kayo, Totoo ganon. Meron. Lalaki, babae, bakla. As in? May mga ganong atake. Syempre, sa amin, parang normal na yon. Kaya hindi namin masyadong pinapansin. Kumbaga, parang may mga bugbugan. Normal na lang siya. Papanoorin mo na lang after. Ganon. O kaya kayo hindi tinutulungan nung na-hold up kasi hindi nyo rin tinulungan yung mga nang bubugbog dun sa labas. Dead man na, di ba? Yaw mo sila, away pangit yan. Nagkisali pa ba tayo? So, ayun. Yung ang tawag dito, as a student noon, ang dami ko naging experiences. Sorry, nung high school to, di ba? High school. Mm-mm. Ano yun? Parang ganyan ka na? Yung parang nag-blush on ka na noon? Oo, dati ang mga atake namin, yung lip tint. Yung lip tint, isa lang may-ari niyan. Pero buong classroom nakakagamit. Yes! Pampublikong lip tint talaga siya. So, ayun, makapal-kapal dapat maglalagay kasi nga talagang i-heavy mo yan kasi isang beses ka lang papahiramin, 'di ba? So kailangan kapalan mo na ng malala. Ganun ako maglagay, talagang sinasabi ko sa'yo, pwede ko pang itulog tas kinabukasan meron pa din. So ganon, ayun yung eksena nung blush blindness ko, ginawa ko yun sa sa TikTok. Kasi nakita ko kasi si Marlu nagganon. Marlu Avanza?
Arizala. Sorry. Si Yeah. Xander Ford. Yes. So, ang atake niya kasi nag-blush blindness siya. Okay. Yung talagang, sabi ko, ganito yung atake ko noong nung high school So, ginawa ko siya sa TikTok. Inano ko siya, ineksena ko siya. Ganun yung mga nakshi ko. So, ayan. Sino yung mga nakshi, kaklase mo din? Hindi, ang mga nakshi ko ay mga lower years. Kasi dati nung first year ako, nabuli-buli ako, ganyan. Nabuli ako noon. Kasi? Wala lang, kasi sa classroom namin, ako lang yung bakla. Okay. Syempre, kapag wala akong mapagtripan yung mga lalaki, akong pagditripan. Syempre, as a baklang kanal, di ba? Lalaban ka talaga, tatalak ka din. Syempre, yung mga chika ko dati sa kanila, parang kapag kunyari, winawarla ako, tatalakan ko yan. Mas ducks nga ako sa'yo, yung mga ganyan. Syempre, mga ganun lang yung mga chika, mga ganyan. Tapos mga minsan kapag, syempre, makakipagbubugan ka, ganyan, papalag ka din. Naloka ako kasi walang nagtatanggol sa akin noon. As a estudyante, first year ako noon. First year. Tapos, nung nag-third year to fourth year na ako, sabi ko, ang dami mga bakla. Kasi kada taon, dumadagdag yung bakla. What do you mean? Kuya sa batch nyo, meron lang kayong 10 bakla. Next batch, 20 na, ganon? Hindi, parang ganun. Exponential yung angat. Actually, dumadami talaga yung mga bakla. Siguro sa yan sa mga Cerelac, ganun. Hindi, ako sa akin. Meron ako theory dyan, pero hindi ko sasabihin yun. Next, mamaya na lang. Sabi na sa daw sa manok. Totoo! Yung hormones ng manok! Grabe na. Simple kasi. Grabe kayo yung sa mga ninyo, sa Andox daw. Charot lang, sa Andox. Wait, so Tumika, owner ng Andox, wait! Baka naman hindi. Grabe naman tayo sa Andox, let's go. Kada generation, dumadaming branch ng Andox, dumadaming bakla. Nilalagyan ng hormones yung mga manok. Yung tuloy nagiging bading kami. Pero charot lang, baka may isipin ng mga tao dahil dun talaga. Charot lang. Ito na naman, may mga problematic na naman ako sa sarili. Hindi. Wait, let us know in the comment section kung meron ng study na gano'n. Kasi mali mo may nagre-research. Mga theory lang naman yan. Theory yan. Narinig ko rin kasi talaga yan. Di ba may mga ganun-ganun? Sabi ko, totoo ba to? Pero totoo naman na yung mga manok talaga. Ini-injection talaga ng hormones. Totoo yun. Kaya kapag mili ka daw sa manok, may dede ka daw na malaki. Parang ganon. That one, sure ako hindi. Kaya nga Sure ako hindi. Kasi hindi ako nagtinubuan. Okay na yan. Laban na yan. Mudil-mudil, kumbaga. Exactly. So, yun na nga. Parang, syempre, dumami yung mga bakla sa amin. So, nag-adapt ng nakshi. So, ayan na, madami na akong mga sorority na yung mga kabaklaan sa amin noon. So, nung fourth year, kailan na yung total nakshi mo? Mga siguro nasa 20 na din. Grabe! Oo, madami talaga. Hindi, ang point doon is naglalakad kayo. Yung parang kayong Regina George ang atake mo. May ganong fantasy. Tsaka yung mga bakla talaga sa amin, namimili talaga ako. Kailangan yung mga bakla dapat medyo, alam mo may onting asim. Kasi yun talaga yung mga bakla. Wait, ano yung sabi ng onting asim? Kasi kapag onting, may mga, alam mo yun yung... May star factor. May star factor kapag yung mga bakla talagang may, alam mo yun, may onting pinababayaan yung hygiene. Yan talaga yung mga palaban na bakla. Oo. Okay, gusto mo yung totoong literal na may asim. Oo, may asim talaga. Oo. Tapos syempre, yung inuuna pa yung alam mo yung candy na lips. Okay. Uunahin pa yun kesa mag-Rexona. So, alam mo yung, ang saya talaga ng mga nakshi ko talaga noon. Talagang, yes. Pasabog sila. Tapos nun, syempre, nung mga graduate na kami, miniting ko sila na parang okay naman ng tutuloy ng legasiya ng kabaklaan natin So, hanggang sa naging dumami yung mga kabaklaan sa Flora A. Ilagan. So, anong pangalan ng grupo niyo? May pangalan ba yung grupo niyo? Dati wala Ewan ko na ngayon, parang meron na ata. Floranians Becky. May narinig-rinig ako, ganun daw yung yung mga pangalan nila. I'm sure sa ibang school din may ganun eh. Yung iba pa nga, ang ginawa nila, parang gumawa sila ng parang isang line-up, tumakbo sa SSG. Parang gano'n. Seryoso? Oo, tas puro mga bakla. Sabi ko, ano nangyari? Hindi daw sila in-approve. Ay, talaga? Parang prank ba to? Sabi nung yung namin, yung principal namin ng tomboy. So parang hinarangan. Oo, binito sila. Mga bakla. Kawawa. Ayun. Shout out yung principal niyo. Hello, kay Madam Ruby. Hindi ko alam kung tomboy ba talaga siya, pero short hair kasi siya noon. Kaya sabi namin tomboy. Syempre wala naman kaming judgment. Oh my God, Ma'am Ruby, I love you. My
God, buti hindi mo pinag-apelido si Ma'am Ruby. Yeah, pero kalala yun ng mga taga-Flora. Oo, nangahabol yan dati. Kapag nakitang magulo yung mga bakla, talagang, ay, bubunutin talaga, sinasabi ko sa inyo. Pero bakla lang inaano niya. O pati lahat. Lahat ng Lahat, magulo. masungit Oo. si mama. Pero magaling siya. Napataas niya yung ranking ng school namin. Ay. Mm-mm. Kasi di ba mga yan, yung tawag doon, yung mga national division kineme. Yes, Oo, yes. nag-number 1 kami doon. Saan? Sa mga ganun-ganon. Hindi, may specific ka dapat ng number 1. It's either number 1 ka. Sa ano yung parang photojournalism? Ano yung mga journalism? Hindi ba nyo? yung Press yung test na na wala namang bilang pero mag-ano-ano kayo. Yes. Nagkopyahan lang din naman kami noon. So, ayun. Slay talagang Flora Ilagan. Diyos ko, impyerno. Meron nung nagko-content ka, yung syempre, di ba, biglang, nagulat ka ba ng biglang, oh shit, kilala na ako ng mga tao. Yung parang, fuck, anong feeling nun? Pero pandemic to so hindi naman tayo nakakalabas talaga. Pero alam mo yung tipong biglang millions yung views mo. Yes, kasi karamihan ng parang siguro pandemic. Kasi di ba, ang tagal ng pandemic, parang 2020 to 2022. So parang 2 years, nasa loob lang ako ng bahay. So hindi ko pa alam yung effect sa sarili ko. So parang nakakaloka. Hindi ko alam na ang dami na pala talagang nakakanood sa akin. Kasi sa mata ko, parang lang yan Ang tawag doon, parang numbers lang, gano'n. Hindi ko pa siya na fully, intindihan. Tapos, ang dami ko pa nga pinagsisihan nung mga ginawa kong content noon. Bakit? Kasi may mga content ako naka-boxer lang, bakat yung nota, mga ganun. Sin? Oo! Check niyo po, puntahan niyo po yung ka mga... talaga makikita mo. Ay! Diyos ko, daksi bakala! Ay! Pwedeng, gumawa ng panganay. Panganay na lalaki. The third. Ay! Hindi po pwede. Mali! Sabi nga namin, ate gay. Okay, tapos? Tapos ayun, ang dami kong mga slightly pinagsisihan noon na ganyan. Tapos alam mo yun, yung talagang hindi ko talaga alam na lahat na pala nanonood sa akin. Di ba lahat? Pero ang dami nanonood sa akin. Halos lahat. Tapos ang dumi ng buhok ko. Minsan di ako naliligo kasi pandemic nun di ba? So parang Kaya relatable bulag na ka. yan. Kaya So, relatable ayun. ka. So wag na rin ako maligo ulit. Tapos, from there, syempre, alam ba, nabukas ang mundo, kumbaga nag-open yung noong 2022. I think first kita na-encounter sa labas was during the elections na. Naging very active ka doon, di ba? Oo, And syempre, sinuport ko si Madam Lenny. yes, and very active ka kasi I remember we had an event na meron kaming inorganize din na campaign. Ando dun ka Santo, yung direct? K-pop, kineme. Pero wala ka doon, pero nagtumulong ka sa amin to make a video or something. Okay. Oo, lagi ako nagsisend pag may Yes, request. may request. Tapos talagang walang question. Kasi ibang mga nilapitan namin, maraming hindi naman nag-go Pero ikaw talaga nag-go. Kaya sabi ko, favorite ko talaga si Sasa. Ay, grabe. Ay, hindi Pero, ko na siya favorite. Charot. Pero hindi, gets mo yun, yung walang tanong-tanong Yung tipong go, diba? Walang walang anything. in-effort ko rin talaga kasi parang first time kong lalahok talaga sa elections. Tapos nakita ko na parang si Mama Lenny talagang support sa LGBT. So sabi ko, okay, so support talaga ako sa kanya. Manalo-matalo, kumbaga. Oo, So, actually yun di ba? Mm-mm. Pagkalabas mo ng 2022, or even in 2020 and 2021, syempre, lumaki ka na kanal, di ba? Mm-mm. Anong feeling na biglang dagsa ang pera? Grabe naman yung dagsaang pera. Aminin mo. Sakto lang. Aminin mo. Aminin ko in fairness kasi hindi ako nakakahawak ng pera talaga noon kasi ever since bago ako mag-content ay hindi pa ako nakapag-work ako ng mga very slight lang, onti lang. Graduate ka na ba nun? Kaka-graduate ko lang. Okay. Working student ako pero hindi ko nakahawakan yung pera ko kasi binabayad ko din sa tuition. Yes. So, ang nangyari, parang nung kakagraduate ko lang, nag-pandemic agad. So, nakapag-work ako ng mga siguro 3 months, ganyan. As what? As call center. Okay. Yes. Tapos, ang nangyari, nakapag-resign din ako. Kasi nga, after nung 3 months na yun, bumili lang ako ng cellphone, nag-content na ako. So, basically, nag-ipon lang talaga ako para makapag-content. Sorry sa call center na inano ko. Pero naman ako, ang tawag doon, nagpasa Nag-give ng resignation. Yes. Okay. Di ako nag-awol. Oo, proper turnover and everything. Ganon. Tapos, ayan na, ang atake ko ng pandemic, nagbibideo-video na ako. Tapos,
nung nakita ko na, ay, nakakaraket na ako. Mm. So, ang inisip ko, hala, ang laki ng ang laki pala ng balik nito kapag pag in-effort ko talaga. So, na-happy ako kasi first time ko makapagbigay kay mama, ganyan. Napagpatayo ko ng bahay si mother. Oh, Yun wow. yun talaga yung parang isa sa mga unang pinag-ipunan ko Wow. na kailangan nabigyan ko ng house yung mama ko tsaka papa ko. Which is saan mo binili, pinatayo? Si mama kasi, meron na siyang minamatang bahay sa Bulacan. Tapos, sabi ko, parang, siya naman, kung saan niya gustong tumira, support naman ako doon. So, sabi niya, gusto niya daw sa Bulacan. So, binili ko na yung bahay doon sa Bulacan na bet niya. Iba! Iba yung isang Felix! Yes! Happy Grabe. talaga. Yun yung talaga yung sabi ko, in fairness naman. Yun talaga kasi pangarap ng nanay ko. Mabilhan ko daw siya ng, parang okay na daw sa kanya. Hindi na siya hihingi. Diba, So, can you ayun. imagine ha? Parang, inuna mo yung nanay mo Oo, kasi hindi pa ako nakabili ng house noon. Oo, inuna mo. Pero pwede ka rin naman tumira doon. Kaya lang, Yes. syempre Bulacan yun. Kanya talaga yun. Talagang, pero pinangalan niya na daw sa akin kasi any moment daw, 'di ba? Hindi na ako mahahagard maglipat-lipat pa. Transfer. Tama Oo, naman, yes. tama naman. Wow! And then, from dun sa mga, di ba, syempre sumikat ka na, 2022, nangyari ng ganyan. And then at a certain point, hindi naman certain point, mga ganyan time na yan, usong-uso kasi yung mga collab na. Nag-open Yes. na eh. Kumbaga pwede tayong makipag-collab sa mga artista, pwede tayong Yes. makipag-collab sa mga fellow influencers. Tell us about it. Paano, ikaw ba yung nag-approach ng mga ibang influencers or mga artista or sila yung lumalapit sa'yo? Dati, laging sila yung nag-a-approach sa akin. Kasi, yung content ko naman is, very ako lang naman. Oh, So, yes. Oh. hindi ko alam kung paano mag-content ng may kakolab. So, kapag may nagko-collab, ginugo ko na lang. Yung mga una kong collab nun sila, Erwan, ganyan. Wow! Sa artista sila, or Erwan, sila, Mama Angel Locsin, ayan. Oo, yun yung mga una kong nakakolab, ganyan. Tapos sila lumapit sa'yo? Sila yung lumapit sa akin ng mga oras na yun. Pero yung kay Erwan ata, yung Grab brand yon. So parang Okay. kinolab kami together. Tapos, ayan, syempre mga idol ko sila. So naloloka ako. Sabi ko, ala talagang in-invite talaga nila ako. So naloloka ako. So nung mga medyo intindihan ko na kung paano mag-content na may collab. Ako naman yung nag-aaya. Na nung lumaki na, nung marunong na mag-content, ganon. So, ayun, kinokolab ko rin mga nakshi ko din sa TikTok. Sila Quindura. Yes, Sila yes. Sophie Prime. Yes, Ayan. yes. Si Mami Tony, nakolab ko na sa kanta. We Yes. love Hello, Tony. Mami Tony. We I love love you. Tony. Itong mga binanggit mo, like sila Quindura, sila Tony, sila rin yung mga friends mo. Kumbaga, meron ka bang barkada ng mga tao sa influencer circle? Sila Tony Fowler talaga. Yan, chika ko talaga yan. Naghihiraman kami ng mga stylist, ng mga Talaga? Si Mami Tony talaga kasi, nung simula na nagchikahan kami, nung nag-collab kami ng kanta, nakita ko talaga na totoong tao talaga siya. Please. 'Di ba? Totoong tao Please. talaga siya. I keep on saying that. Kasi parang, sabi ko nga, si Tony, para siyang para siyang karakter. Oo. Yung napapanood mo, parang Oo. karakter siya. Kasi in real life, polite naman siya. Oo. Diba? Gets Tsaka mo? makatao siya. Yes, gets makatao mo? si ate. Yung talagang, magigets ko naman yung mga kunyari, yung mga Yung mga toyo ni oo. bakla. Yung Kasi, pitik niya, mga oo. pitik niya. Kasi normal naman yun. Lalo na syempre, alam mo naman, malaki na si ate. Marami na siyang mga responsibility. So, mabilis siyang pumitik talaga. Pero, as a friend, nakilala ko si Ate Tony na talagang may concern siya sa'yo. At saka, mother talaga siya. Yes. So, ayun. Ayan sila Quindura. Si Quindura, in all fairness naman kay ate. Nung una medyo ilangan kami ng onte. Talaga? Oo, kasi parang ako medyo nailang ako sa kanya kasi parang sobrang funny ni Bakla. So, hindi ko alam. At saka baget. So, parang hindi Mas bata si Quindura sa'yo. mas bata siya sa akin. Okay. So, hindi ko alam kung paano magki-keep up sa kanila. Pero nung nag-chika ko naman sila, in all fairness naman talaga vibes silang lahat. Ayan, sila Stella, sila si Nay Abby, Nay Arman. Ay, mga chika ko na yung Wow, we ngayon. also love Oo. Arman Salon. Mga baklang kanal. To be fair, Ayan. yung mga na-mention mo, I haven't talked to Queen. Basta nakita ko si Quindura, tsaka sila Stella, dung event ni Tony, pero hindi ko pa sila nakakausap. But like Arman, nag-guess ko na yan before. I mean, sa ibang shows.
ano sila, okay sila yung mga na-mention mo. Parang, kumbaga parang hindi sila humble. Kumbaga hindi sila malaki ang ulo or anything. Meron ka bang mga collab na hindi mo masyadong favorite, ganon? Collab? Hindi mo kailangan, or na-meet, hindi mo kailangan pangalanan. Gets, okay. Oo. Oh my God. Meron lang may sumungit talaga sa akin sa isang event. Yung parang inano niya ako, parang meron kasi siyang kausap na kasama ko na artista din. Tapos nun, lalaki to. Oo. Tapos lasing na kasi siya. Kausap niya yung kasama ko. Mga naka-heels kasi kami nito. So, isang grupo kami. So, ang sakit na, ang tagal na namin nag-iintay dun sa kausap niya. So, nilapitan namin. Artista din kasi. Tapos nilapitan namin. Tapos, sinabi ko parang, ang tawag dito, tawag ka na nung kasama namin. Sabi, tawag ka na ni ganito, ganyan. Tapos yung artista na guy, Artista siya, hindi siya influencer, artista siya. tinuro-turo niya ako, sabi niya, you go away, ganyan. Ginanon ako. So, syempre naloka ako. Tapos, medyo may pagtingin ako na naloka. So, parang, slightly napairap ako ng onte. Pero syempre, ayoko na rin gumawa ng eksena. Gulo, oo. Oo. So, parang umalis na lang din ako. Hinintay na lang namin na sila matapos. Pero like, yun lang yung tanging encounter ko sa mga, hindi ko siya nakakulab eh. So ano siya, ang tawag doon, parang random encounter lang, gano'n. Random, tapos tinarayan ka pa, random na nga. Diyos ko, nakakaloka, di Diba? ba? Well, iba talaga ang lasing, wala tayong magagawa. Pero syempre ikaw ngayon, nasa showbiz ka na. Technically, from content creation, kumbaga yung anong tawag ito, social media, na-penetrate mo na ang show business. Yes. Anong masasabi mong kaibahan ng mundo ng influencer sa mundo ng show business? Alam mo, nag-uusap kami ni Barbie niyan. Forteza? Yes. Alam mo, wait, can I just say, sobrang pangarap ko siya sa TikTok. Talaga? Like, Sabihin ko sa sobrang kanya. pangarap ko siya. Sabihin ko sa kanya. Like, I really want to meet her. And kasi I've only heard good things about her. Parang feeling ko totoong tao siya. Sobra. So, nag-uusap kami ni Barbie kasi nga, influencer ako. Si Barbie. Artista talaga siya. So, talagang nagsimula siya sa pagiging artista. At mula bata yan. Mula bata yan. Tapos kwento niya sa akin yung buong hanggang pagtanda niya ng artista siya. Tapos, syempre nagsimula ako, influencer first ako. So, parang yun yung naging, perspective ko eh. Sabi niya kasi, kami kasing mga artista, may mga walls kami. Yun ang chika niya. Hindi ko alam kung pwede itong ikwento. Ate Barbie, pasensya na ha. Ayan, tuloy. Naman, mababasa na naman ako. May mga chika ng mga tao, kunikwento ko. Pero sabi niya, parang yun na lang. Yung parang kasi mga private na rin yung sinabi ni ate. Yes. So parang sabi niya lang, may mga walls sila. Pero nagigets ko na din yun. Kasi nga, simula nung nag-artista ako, parang sabi ko, ay nababawasan na yung pagiging out there ko. Yes. Yung yung sinasabi nilang iniwan mo na kami sa kanal. Hindi po, may mga nag-iingat lang din ako minsan. So kaya, alam mo yun, na-i-stuck ako sa mindset na ano ba, magpapakanal ba ako or talagang magpapaka-artista na ako? Kasi iba talaga yung pagpapaka-artista eh. Diba? Pag artista ka, medyo kailangan ng privacy. Mhm. So, syempre pag influencer ka, di ba alam naman natin, mga influencer, talagang gagawin yan lahat, di ba? Okay lang, di ba? Tsaka para mag-trending, basta mag-trending. Basta oo. mag-trending, ganun ang eksena ng influencer. Yun yung una ko naging eksena. So, Oo. parang medyo nahihirapan ako kumalas doon. At saka parang naging eksena ko sa pagsikat ko ay gusto ko authentic ako. Right. May mga lugar na hindi ko pwede gawin yun, na talagang magpakatotoo ng malala. Yes, So, yes. ayun. At some point, medyo a-adjust ka ng onte. No, but I think you're doing a good job Minsan pumapalya. Hindi, pero that's hindi naman din, how do I say it? Buti na lang, kilala ka ng mga tao na ganun ka na, 'di ba? Pero kumbaga kung pumalya man, walang judgment kasi ganun ka naman talaga ever since eh. You're trying your best na nga para hindi nga para maging safe na nga Oh my eh. God, nakakaloka. At isa dito ay yung nabanggit mo nga kay AC Bonifacio Yes, na correct. Ate AC, oh my gosh, pasensya ka na. Meron kasing may day 1 ng promo ng Saving Cherry. Nasa likod kami, nasa backstage pa lang kami, di pa kami pupunta dun sa may stage. Sabi namin, ang tawag dito, sabi ni Mikey,
paano magiging chikahan natin, ganyan-ganyan. Sabi ko, tara maging chaotic tayo. Mm. Agree sila. So, ako, todo ko. Syempre, as an influencer, sabi ko, todo ko to. Day one ganyan-ganyan. Itong mga to, sabi ko, anong mga kikwento natin, ganyan-ganyan. Mikey, kwento natin yung yung inuman natin, ganyan-ganyan. So, kwento namin, mga ganyan-ganyan. Napakomportable ako. Akala ko nasa inuman lang kami nag-uusap. Oo. Etong si AC, isa siya talaga sa mga kabiruan ko talaga. Kasi, alam mo yun, tatlo kami niyan sa sa dressing room. Ako, si AC, si JC, na nagbabaklaan. Minsan nga na-OP pa si AC kasi target lock kay JC. Chares. Pero, ayun na nga. At ang naloloka ako, parang nung oras na yun, sabi ko kay AC, parang sabi ko, naloka ka sa mga puso, no? Ganyan-ganyan. Walang plastikan, no? Ganyan-ganyan. Naloka ako kasi, oh my gosh, yung banter ko parang napasobra. Ganyan. Oo. Kasi biruan na namin yung mga ganyan, yung ganyang humor sa Yes, yes. sa backstage. Medyo may pagka nakakaloka. Nadala ko sa sa stage. Sa presko, Oo, no? sa presko. Diyos ko, lahat ng mga chismosa nandun. So, ayun, ending, nagtrending ang mga bakla. Sabi ko nga, nung gabi na yon, nag-inuman kami. So, pumutok din yung issue ng gabi na yon. Okay. So, nakikita na namin may mga talak-talak, ganyan-ganyan. So, sabi ko, oh my gosh, syempre nag-sorry ako kay AC, ganyan-ganyan. Kasi parang napasobra, ganyan. Kasi sa totoong buhay lang naman, hindi lang naman ako mababash doon. Mababash din si AC talaga. Tsaka mas mababash siya kaysa sa akin. Kasi nga, alam mo yun, Kumbaga parang siya yung ganyan. siya yung parang Siya yung na-throw under the bus. Oo, na oo. hot seat, ganyan-ganyan. So, sabi niya, ang tawag dito, okay lang naman daw sa kanya yun. Parang, hindi naman ganun daw kalalim. Hindi naman daw, ang OA lang daw ng mga tao. Siyempre ako, to me, parang hindi siya OA. I mean, hindi OA. Kumbaga parang, ko pa din, kumbaga na-haggard ko pa din si ate. So, talaga nag-sorry talaga ako. Tsaka, ayun, sa next time namin, sabi ko, sige te, babawi ako, sweet girl ako sa susunod na interview natin. Masikip ako sa susunod na interview natin. So, ayun. At saka, yun talaga kasi nadala namin yung eksenang chaotic talaga. Kasi chaotic talaga kami sa Saving Cherry. Yes, yes. At mag-uusapan natin yan kasi Saving Cherry is actually a film directed by Direk Ivan! Direk Ivan! Pag-uusapan natin mamaya yan. If you don't know who Direk Ivan is, we will link below yung interview with Direk Ivan, a very good Wow. friend of mine ng matagal na magkaibigan. And I'm so excited to ask you about your experiences about that. Pero sa pagbalik pa rin po namin, marami pa tayong pag-uusapan with Sasa, tulad ng pagiging endorser niya sa EDSA, na talaga naman talaga siya ay naka-sexy doon. Magbabalik po ng Think Talk Tea. Yes! Hindi pa of course tapos ang ating alugbati. Shout out to Denise De Veras from Taguig City, Angoluan family from Apari, Cagayan, Ruby Estor from Valenzuela, John Planas from Digos City, and Delia Pines Cabrera na lagi nanonood sa atin mula sa Kogyo, Antipolo. Thank you so much po. Kung hindi pa po namin kayo nababate, please check out our previous episodes and future episodes. Baka nabati na po namin kayo doon. At abangan niyo pa rin po later, meron pa rin po tayong alugbati portion. We just want to say sa mga katsaa po namin dyan sa iba't ibang bahagi ng mundo, maraming salamat po for making Think Talk Tea a part of your home and your lives. Lalo na po yung malalayo sa mga pamilya. Sana po tuwing nakikinig po kayo ng episodes namin, nababawasan po kahit papaano ang inyong homesickness. And we hope to see you here every upload at ingat po kayo palagi. Mga couple of years ago, nadaan ako sa Kamuning Sa Kamuning Pa-flyover yan ganyan yan Tapos may nakita ako ditong ano ba yun? White Castle ba yun? Yes! May nakita akong billboard ng White Castle. Tapos meron dong endorser na nakaparang pula ata ang Yes! napasexing damit, parang bathing suit. Correct. At isang Sasa girl yun. Mhm. Ang natatandaan kong White Castle was sino yung mga dati nagwa-White Castle? Sino nga aga? First si Ria Atayde Aria Yun. Taide. Sino pa? Sino mga araw? Si Lorna Tolentino ata. White Castle? Sino yung mga White Castle? Endorsers. Pero mga sexy yan. Yes. Mga tipong mga vixen ng atake. Correct. Anong feeling nung nilapitan ka ng White Castle at sinabing kukunin ka namin bilang endorser ng alak?
Actually kasi, yun ay not necessarily sila yung lumapit. Oh, Pero kasi nagkaroon ako na parang nag-video ako sa TikTok dati na sabi ko, hala, kami mga bakla yung nagpapainom pero bakit di kami nagiging calendar model, ganyan-ganyan. Tapos may mga nakshi ako nagtag sa akin, may pa-contest ang White Castle. Na magpo-post ka lang ng calendar mo na eme-eme. Tapos kung parang kunyari, napili ka nila, ikaw yung magiging calendar model. no. Nanalo ako. What? So, ako yung naging calendar model ng 2022. Oh. So, ayun. So, ayun. Paano ka napili? Ano, botohan ba yan? Parang PBB? Hindi, mamimili lang ata sila. Kung sino, parang kung kanino sila na aliw, kung kanino sila na ano. Yung ginamit kong bathing suit nun, yung yellow top ko na paulit-ulit kong ginagamit sa TikTok ko. May ano yun, may halong kulam rin talaga yun. Kasi paulit-ulit kong ginagamit So, ayun, nanalo talaga. So, ang nangyari, sabi nila, magkakashoot tayo ganyan. Kasi hindi ko naman alam na may billboard palang kasama talaga yun. So, akala ko calendar model lang na ipopost sa Di ba Social kasi, media, yes. post lang sa social media. Prinint pa talaga. Prinint pa talaga. So, nakakakita ko ng mga calendar sa sa mga suking tindahan. No way! Oo, na calendar ko. Tsaka nakakita ako sa mga truck na nakalagay yung mukha ko. So, in fairness sa kanila, nilalagay nila yung mga gantong So, dati 'di ba kasi yung mga babae, yun yung mga pinagpapantasyahan ng mga Hindi, tsaka para maging calendar girl ka, kailangan sobrang hot mo, di ba? Pantasya talaga. Oo. Naging pantasya ng mga kargador at mga kuya drivers ng mga truck. So, ayun. Pero so, ibig sabihin, pag naglalakad ka, yung mga ganyan, yung mga normal na tao, pinagkakaguluhan ka talaga? Minsan may mga nagpapa-picture pero hindi naman always. Minsan may mga nag-hi-hi pero hindi naman yung level na talagang pinagkakagulo. Nakakapaglakad pa naman ako sa labas. So, ayan, kapag lang talaga, siguro pag sobrang papansin ng damit, ganyan, yung talagang nakaayos ako ng malala, talagang lalapitan ka. Yun yung napapansin ko. Pero pag mga nakaswalan lang, nakaka-blend talaga ako sa mga tao. As in? Yes. So ano yun, saka na pupunta-punta sa mga mall-mall, ganon? Kubaw, ganyan. Namamalengke ka pa ba? Ganyan. Minsan ang mamalengke, sumasama ako sa mama ko. Minsan, mag-isa ako, ganyan. Pupunta ako ng palengke. Saan kayo mamalengke? Diyan sa Q-Mart. Dito. Pag bumibili ako ng mga prutas-prutas, gulay-gulay. Kasi nagda-diet na rin ako minsan. Arte, loko! Di ba? Healthy living siya. Sobrang vegan niya, gano'n. As in? Hindi naman. Oy! Mga gulay-gulay, prutas-prutas. Bumibili ako sa Q-Mart. Kaya minsan, chika ko na yung mga mga tindero doon. Anong tawag sa'yo, Sasa? Yes, minsan Sasa girl, sassy girl, ganyan. Pero bakit nga pala Sasa pangalan mo? Dahil yan kay Sasa Dagdag sa The Voice. What? Sorry? Sasa Dagdag. Sasa Dagdag. Ng The Voice, yes. Idol ko siya dati kasi ang galing niya kumanta. Tapos, nakita na ko sa pangalan, sabi ko, very maliit to nakakaliit, nakakasikip. Yes! So, inadapt ko yung pangalan. So, ayan, nilagyan ko na lang girl kasi may tumawag sa akin, Sasa girl, ay ang ganda. So, ayun. Pero before ka pa mag-influencer nito, Sasa girl na yung mo? College. Nung college, Sasa na ako. Tapos nung nag-influencer ako, dinagdagan ko na lang girl. Sasa girl. So ibig sabihin, Tsaka Jejemon kasi yung girl, yung G-U-R-L, ganon. ano may H pala? Girl. Sabi ko nga, mahirap na i-search yun. So, Okay. yung G-U-R-L na lang. Yes. Pero ibig As a sabihin, mascom, di ba? Yun yung mga chika nila. Wag Correct. daw mahirap i-search yung pangalan. So, ayan. Correct. Alam mo ba kung ba't ako naging Kring Kim? Bukod sa napangasawa ko Gets. Koreano. Kasi yung papangalan, yung surname ko nung dalaga ko is mahirap siyang spell sabihin. Tapos nung parang gagawa ako ng show. So after nung I Do, when I did the reality show, syempre Elenzano Kim pa ako. Tapos parang I was gonna do this show in 2018. Tapos before kami first episode, tinanong ko, should I drop the Elenzano? Tapos sabi nung parang nung showrunner, oo, parang mas madali Kring Kim. Oo nga. O, di yun na. Ang dali mong isipin si Kring Correct. Kim. Yun na agad. Diba? Wala Hindi ka na. Di na- mo na nalilimutan. Exactly, Yun na yun. exactly. Walang ano man na naman. Okay, thank you. Okay, thank you.
You're welcome. Dalawang syllables lang, di ba? Ang dali mong Kring Kim, tandaan. yes. Direct Kring Kim. Yun na Yes, yun. yes. Actually, pangarap ko makatrabaho. Nare-realize ko, gusto ko tayo makatrabaho. Talaga? Oo. Oh my God. Hindi ko Happy lang naman alam ako. kung paano, pero... Slightly happy naman ako i-direct. Di ba? Hindi Feeling ko ako, no madali arte direct ka, promise. Hindi ka Kahit kukunin ni good-good Ivan mo sa akin. Hindi ka kukunin ni Ivan tsaka ni Kip. Mm-mm. Kay Kip ba yun? Hindi ka Oo, kukunin kung... Lalo yung dalawang yun, Diyos ko, nakakaloka sila. Nakakaloka yung mga pinagagawa nila. Pero enjoy ko kasi talagang dun ka talaga matututo eh. Exactly. Like si Kip, kasi I know of... Hindi ko pa na-meet si Kip. We should invite Kip here. Yes, Derek Kip, punta ka dito. We should invite Kip kasi first time ko na Mahihain nga panood. lang si Derek. Kaya nga, hindi siya masyadong Mm-mm. Pero okay lang kasi pag-usapan naman namin yung mga ginawa niya, di ba? Oo, shoutout niyo ako ah. Ay, sige, sige. Dami pa namang alam sa buhay ko niya, nakakaloka. Oh Hindi my sa God. si Kip kasi, yung mga ginagawa niya, very socially relevant lagi. Yes. Di ba? Yung parang meron siya laging hugot na Oo. baka bayan. Lalo na yung balota, dun yung first time ko siya naka-work. Sabi ko, ay hindi lang pala talaga for the show si Derek. Hindi. Talagang hugot niya to. Kasi si Derek ay, alam mo naman ang backstory ni Yes, Derek. yes. Talagang for the country talaga siya. Yes. Ang first na panood ko si Kip was Liway. Liway, yes. With Liza, di ba? Yes. So I watched the premiere night. Di parang okay, it was maganda, naiyak ako ganyan. Pero nung nag-end credits, Mm-mm. na siya pala siya pala yung Kip doon. Yes. Si Dakip pa. As in, standing ovation, crying tears. So Kip, please come join may us here invitation on ka na TikTok direct. Tea. Would love to have you on the show. So ikaw, meron ka bang, so ngayon, syempre pag-usapan natin ng mga pelikula mo. Yes. Meron kang dalawang pelikula ngayon. And we're not here just to promote. We're here to Correct. talk about your experiences As as of an course, actress. as a direct. Oh! Yes. Do you consider yourself a trans woman ngayon? Yes. Okay, so trans woman ang, Mm-mm. anong tawag ito? Identity mo. Mm-mm. Actress. Actress. Yes. Actress. Oo nga. Acting galing. Ano ang feeling madirect ng mga ganito kahuhusay na director? Like, Ivan and Kip and Rodina. Mm-mm. Yung una kasi talaga, well, na-direct na ako ni Direk. Nung unang-una talaga nakapag-direct sa akin sa pelikula ay si Direk Tio Boborol. Can I just shout out our good Yeah. friend Ted Boborol? Anong pelikula? The Entitled. Ay, with Alex- Melay. Alex and Mela, yes. No way you were there. Yes. Shout out po. Kung gusto niyo rin po malaman ang buhay ni Direk Ted, we will link below ang ating interview with I love Ted. O see? Si Ang Direk... swerte mo sa mga direktor, ha? Correct. Ted, Ivan, Kip, Rodina, sino pa? So far. Ayun pa lang naman. Ha? Oh, yes. Oh, yes! Oh my God! Nakakinakabahan na ako. Ngayon pa lang. Manifesting. Okay, Yes. go. Ay, si Direk Ted naman, in fairness, naging maayos kasi yung experience ko sa set niya. So, nag-gain ako ng confidence. Siguro, nung na sundan yun kay Direk Kip, kasi yung role ko naman kay Direk Ted ay sobrang minor lang. As a Sasa girl. As a Sasa girl. At saka sabi niya, kung anong gawin mo, ganyan-ganyan, laban na yan. Magbardagulan kayo ni Alex, ganyan-ganyan. Okay. So, ginawa ko naman. So, nag-gain ako ng confidence doon ng Very Very Slight. Kasi nagka-idea ako kung paano ang set. Yes. Ngayon, nung nandun ako kay Direk Kip, medyo mahirap yung pinapagawa niya. Kasi kailangan ko maging medyo ganun na din naman ako in real life, pero may onting pagkaseryoso. Tsaka character ka nun eh. Hindi ka Asasa girl eh. Hindi ako asasa girl. Yes, oo. So sabi niya, kailangan mag-research ka sa role mo, mga ganyan-ganyan. I-workshop kita, ganyan. So, kinakabahan ako. Naloloka ako na parang sabi ko, hala, what if hindi ko ma-achieve yung gusto niyang pa-achieve. Pero in fairness naman, naging hands-on kasi talaga si Direk Kip. Talagang, focus siya sa actor eh. So, talagang yung most of my acting skills, utang ko talaga kay Direk Kip. Oh. Yes. Ang swerte mo. Yes. So, after that, si Direk Joey pa pala ng Shake, Rattle, and Roll. Okay. Yes. So, of course. Joey. Yes. Joey. Si Direk Joey naman kasi, hinahayaan lang talaga niya yung artista. Sorry, hindi ko kasi napanood yung Shake Mm-mm. this time. Di ba kayo napanood yun, di ba? We were supposed to go there, kaya lang nasa Korea ata ako na nung time na yun. Ay, nasa Mm-mm. Japan. Pero, nung sa Shake, anong role mo doon?
Ako si Sky, magnanakaw ako doon. Second, yung pangalawang chapter. Yes, Tatlo kasi yun, second diba? kami. Oo, kami mga Yung current, yung present. Yes. Okay. 2025. Yes, yung present yun. Oo. So, ang nangyari, nasa Netflix na watch ninyo. Oh, yes. Tapos ang nangyari, si Direk Joey, siya, parang hinahayaan niya yung mga actors niya. Mm. So dahil may experience na ako kay Derek Kip na okay lang Aura-aura. maglaro. Kumbaga, paglaruan mo yung character mo, buhay mo yung character mo. Nabuhay ko naman yung character ko dun sa Shake, Rattle, and Roll. So parang sabi ko, in all fairness kay Derek Kip, nabigyan niya ako ng parang learning curve, kumbaga, para kahit hindi man hands-on sa artista yung director mo, makakagalaw ka pa din. Yes. So, Yes. ayun. So, after that, parang, parang nakita ko yung naging independent ako, ganyan. At saka pag second, parang, ang tawag doon, parang support ka kadalasan, bibigyan ka lang direction eh. Mhm. Ikaw na bahala maglaro-laro eh. So, ayun. Yun naman ang natutunan ko kay Direk Joey. Parang malaya ka maglaro-laro. Ngayon, after that, nag-direct Rodina Singh ako. Yes. Who is your director for the movie? Mulswa! Yes. Yes, patay na patay sa'yo. Airing, not airing. Airing- Airing on? On theaters, September 26. Oh, diba? basta yun. Makalimutan mo pa. September 26. Mabago-bago kasi sila ng date. Oh. Nagkakaib na luloka ako. Oo. Okay. So, ayun. Si Rodina ay ang iyong director for Multo. Paano pronunciation? Multo? Mulswa! Multo. Eto na nga. Oh. Ayan na. Si Direk Rodina kasi, bukod sa baby niya talaga tong Mulswa, talagang kung paano siya mag-direct, hindi ko sabing harsh, pero may pagka-harsh. Lalo na, ito yung first lead ko. So, ang tawag dito talagang didikdikin ka talaga niya. Question. So, baby to ni Rodina. Yes. Did she write it for you? Or parang may script na siya, tapos ikaw lang yung nilagay doon? Sinulat niya para sa akin. Okay. Yes. Para sa... So, ang nangyari, parang, etong Mulswa kasi, eto yung parang, kasunod to ng Dream Boy, yung parang una niyang Yes. yung comeback niya. Yes. Medyo maingay din yung Dream Boy, Dream no? Boy, oo. Tapos gusto, etong Multo kasi, parang eto na yung, parang kumbaga, nabigyan na siya ng budget, kumbaga. So gusto niya talaga mag-super saiyan dito sa pelikulang to. At naramdaman ko talaga yung super saiyan niya, nakakaloka. Eto kasi yung first ko talaga na lead. So parang, syempre, ino-observe ko kasi yung mga lead eh. Kasi, assuming na magli-lead na talaga ako. At tagal na kasi ng Multo eh. Parang, dinedevelop na namin siya mga 2 taon na. Okay. So, hinahanapan namin siya ng pera para mabuo siya. So, parang iniisip ko na magli-lead ako. So, inoobserbahan ko na talaga yung mga lead. Sa mga pelikulang kunasan ako. So, sabi ko, ganyan pala na kailangan slightly magiging, parang captain of the ship ng a little bit. Yes. Tapos, Kumbaga mas maraming responsibilidad. mas maraming responsibilidad. So parang iisipin mo yung mga tao. In the same time, iisipin mo sarili mo. So, ayun. Ayan, NDRMC. Nakakaloka. Yan na lang nag-text sa akin. Wala nang lalaki, Diyos ko. Well, anyway, ayun. Sobrang napahirapan ako dito. As in? Ni Rodina or nahirapan ka dun sa project? Or nahirapan ka sa... Both. Pero, I asked for it. So, alam mo yun. Tsaka kung kasama ka sa development. So, most likely alam mo to. Yes. Tell us, me. Siyempre, hindi ko pa siya napapanood, diba? Tell me and our mga katsa, ano ba tong multo na to? Ba't ko ba papanoorin to? Etong Multswa, kasi siya, kwento siya ng undying love. So kasi kaming mga trans kasi marami kaming mga ganyan. Yung kunyari,
mga minahal mo nung bata ka, hindi kasi hindi man normal, hindi common sa amin na to love in public. So medyo tagu kami magmahal. Kumbaga, etong mga, kunyari, mga lalaki sa buhay namin, kadalasan talaga, minamahal lang namin sila ng patago at di namin ine-express yung, ay, crush kita. Uy, I like you. So, kadalasan namamatay na lang yun. Namamatay na lang yun. Pero, etong kwento ng multo. Teka lang, parang nakaka-relate tayo. Ha? Mga unrequited love shit, Etong multo, kwento to ng isang maswerteng bakla na minahal din siya ng minahal niya. Ay. Di ba minahal na minahal? Pero parang, alam mo yon, Na-reciprocate. humopya, sabi natin. Okay, Pinakopya or okay, whatever, ganyan. Oo. Panoorin niyo yung pelikula. Pero, at some point, hindi namatay yung pagmamahal niya dun sa lalaki. Kaya hanggang kabilang buhay, love pa din niya yung lalaki. Kaya multswa. Okay, so in other words, by the title, ghost. Patay ako dito, Diyos Oo, ko. ghost Nakakalo. na. Masyado ako maswerte, Diyos ko. Diba, juwaw? Tapos, hindi ka, ay, kailangan pahirapan ka, bakla. Hindi pwede yung, ganda-ganda mo. No. Kasi ang partner mo si Joao. Si Joao, Okay. yes. Joao is undoubtedly one of the hottest actors Sakto of lang. Ay, tungin na show. Ang tigas ng ulo. Kokotawan kita. Lalo ako mababash nito. Anong nalaman mo si Joao, yung partner mo? Anong feeling? Yung totoo. Oh. Kasi, may kanta kasi ako ngayon. Ang pangalan ay Mahiyain. Mhm. Before talaga, hindi ako pakilig. Hindi, alam ng mga nakshi ko yan. Maangas ako. Bakit bigla lumambot? Bakit may 2-second pause? Wala tayong magagawa. Pinasikip tayo ng panahon. Diba? Bakit meron 2-second pause? So in other words, ang dating kanal ngayon mahinhin. So, before talaga, nung nalaman ko si Joao. Pero sabi ko, okay, yes, pogi. Kumbaga, parang na-excite ako, syempre, pogi. Pero, hindi to the point na parang, in love na in love. Kumbaga, kasi parang hindi ako masyado na in love eh. Parang gano'n. Noong mga panahong yun, hindi ako kinikilig, wala ako masyadong kilig, ganyan. Tapos, nung naka-work ko na siya, nakita ko yung mga first day. Ayun, wala na tayong magagawa. Lumipis. Lumipis. Lumambot. Kaya nga yung kanta ko sa kanya, alam mo kung ano, since day one ni Castakli. Kasi crush ko na siya since day one. So, ayun. Gaya, sinabi ko nga sa'yo, hindi ko alam sabi ko to on-cam or off-cam kayo na, pero si Joao, maraming nagkakagusto sa kanya. Undoubtedly naman talaga. Maraming I feel like talagang maraming nagkakandara pa sa kanya. So, yes. So he's probably, Sensya na ako nakaget. Naging love team lang naman. pero ano yun, meron ba kayong kissing scene, bed scene, aabangan namin? Ay, panoorin ninyo. Diyos ko, wala tayong magagawa. Hello, dyan. hala siya. Hala siya. Alam mo bang first kiss siya ni Alora? Talaga? Oo. Wow. Kaya pag sinerge mo ngayon yung Alora sa Sam, nakatabi Joao. Ay! First kiss mo rin pa siya. Hindi naman. Charot. Okay. Pero ayun, oh my God, Diyos ko, nakakaloka yung... So, kailangan naming abangan pod ng mo. pagkakinig, anong tawag ito? Ang pagkakilig mo kay Joao dito. Kikiligin din ba yung mga yung mga viewers dito? Baka naman ikaw lang kiligin. Bakit sabi na, paano yung makakilig? Sabi nga nila, sa pananaw ko daw kilig, sa pananaw ni Joao, takutan. Kaya pala siya horror comedy and romance. Oo nga, baka naman. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Pero di ba, ang swerte mo, na di pong, alam mo, ito yung... Grabe naman yung swerte mo. Trabaho nga lang para sa akin to eh. Totoo lang. Ayaw ibigay. Kasi, ibig ko kasi sabihin, sinabi ko rito kay Iles, di ba? Na parang, si Iles ba sinabi ako si Arman Salon? I forgot. Maraming taong gusto mag-artista, maraming talagang they do everything in their power para maging actress, sasali sila ng mga PBB, whatever, magpaparetoke, lahat gagawin para maging maganda, maging manipis, masikip, maputi, malambot.
Pero hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon na maging lead. Mm-mm. And yet, here you yeah, are. correct. Nare-realize mo ba yun? Ako kasi, sobrang thankful ko talaga na may blessing na dumating sa akin ng ganito. Kasi, slightly, sobrang daming oras sa buhay ko na nilaan ko lang talaga sa career. Mhm. So, even personal life, hindi ko na masyadong na aasikaso. Talagang career focus talaga si bakla. So, yung mga ganitong moments na parang hindi ko nga lubos maisip na, ay, nandito na pala ako. Mhm. May ganitong eksena na pala. Mm. Nakakuha na ako ng, Diyos ko, at alam mo yung pogi pa ng leading man ko, di ba? Mhm. So talagang, totoo nga, maswerte nga talaga ako. Sige na nga, agree na ako. Maswerte talaga ako. Maswerte Totoong buhay lang. maswerte ka. Kasi ang daming pumipili sa audition, hindi naman lahat nakukuha. I'm Correct. sure lahat ng mga, sure ako, Mm. hindi ka nag-audition sa kahit anong role mo. Mm. Yes? Mm. Baka sa girl yarn. Oh my God, minsan Right? iniisip ko nga parang, ano ba, parang bakit, kasi nga totoo nga yun, Diba? yung iba nilupa talaga nila. Diba? Kwento sa akin ni Barbie, si Barbie, daw, talagang pumipila siya 7 years old. 5 a.m. Yung dun pa lang siya pupunta. Yes. Tapos matatapos siya 5 p.m. Mhm. Tapos sabi ko, oh my God, tapos ako, bibigay lang sa akin yung ganito. So, napaparealize din ako. Hindi, tsaka kaya hindi mo talaga siya pwede take for granted. Talagang hindi mo siya pwede take for granted. Correct, Kasi anytime correct. pwedeng mawala yan. Correct. So habang nandiyan yan, you really have to be very, very grateful Mm-mm. that you are given this opportunity. Kasi you don't know, like, lalo na sa social media, ang dali kasi magbago ng isip ng mga tao, di ba? Ang dali may kapalit. Correct. So habang nandiyan yan sa'yo, kailangan mo talaga siyang namnamin. Yes. And of course, bukod sa, we'll talk more about multo. Yes. Eh, natatakot kasi kapag magtanong ako, baka ma-spoil? Okay lang yan. Ay, spoil na natin? No. O, so magbabalik po natin more kwentuhan about multo and of course yung kay Direk Ivan na Saving Cherry. Yes! Hindi pa po tapos ang ating alugbati portion. Maraming pong salamat sa mga solid na katsaan natin dyan. Tulad ni Jom Maipa at sa mga nagkapa-shoutout sa mga boardmates niya sa Jordan, Hong Kong na si Malena, Tim Kang, Madel Namuko, Puti at Juvie. At hello doon sa mga anak niya na si Jam, Josane, and Frank. Hello then from Kuwait to Weng Kanakan, from Taguig City, Crystal Valerie Ramirez, from Nasipit, Agusan del Norte, Jacqueline Ilustrisimo, and from Cainta Rizal, Camille De Casa. Thank you so much. And kung gusto niyo po ng special greeting, you can check out our comment below. Meron po dyan ang $sign. Click on that. Pwede po kayo magpadala ng kahit anong kulay. Red, pink, orange, yellow. And the more, the merrier. And we will give you a specialized shout out if ever. Thank you. Nakasubscribe ka na ba sa Think Talk YouTube channel? Napansin po kasi namin na marami sa aming viewers ay hindi pa namin subscribers. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, we would super appreciate it if you can subscribe to our channel. At syempre, i-turn on nyo na lahat ng notifications para updated kayo sa aming mga uploads. Bago tayo mag-move on kay Saving Cherry, pag-uusapan natin si Barbie at bakit matino na leading man niya si Khalil. Kung bakit niya nasabi yon. Pero syempre, ang multwa, ito parang Kuya Dick ba ang atake ng multwa na to? Sabi nga ni ni Ina Evans. Oh, Ina Kasi Evans. Ina Evans, 'di ba? Ano rin ba kayo? Tropa din kayo ni Ina? Yes. Love Oo. Ina. Minsan si ate ay talagang Palaban yung si oo, Ina. talagang sobrang real talker. Pero Hindi ko syempre, we should have Ina Evans here. oo, talagang kung ano na sabihin. Kung problematic ako, mas problematic si ate sa akin ha. Sa totoong buhay lang. Shout out, Ina. Siya talaga magsasabi ng katotohanan. Ako medyo isi-sugarcoat ko pa eh. Well, anyway. Kaya alam mo, kaya love kita din. Hindi ko love si Ina Evans ha. Love Ina. Pero yung ikaw kasi, yung sinasabi mo kayo na parang yung transition I-ads ko pa. transition mo to artista, Yes. nagagawa mo magpaka-artista. Yes, at some point, yes. But we love Ina. Sana mabayaran na Napilitan sila.
So, nababayaran na sila. Nang alin, oh my God. Di ba meron siyang pinupost na parang di pa sila nababayaran ng producer niya? Oh my God, yes. Manifesting. Manifesting for you, Ate Ina. Yes. So ayun, ang multwa ay binakla kasing multo. Yes, yes. So parang ang atake namin dito, multong bakla. So paano nga ba ang multong bakla, 'di ba? Maninilip ba ang multong bakla? Magiging ano ba, lungkot-lungkutan ba ang multong bakla? Magpaparamdam ba ang multong bakla sa mga bet nila? So ayun ang abangan ninyo. And ito is part of the Cine Panalo Film Festival. Yes. So ano ba to? Mapapanood ba nila to? Kasi alam ko ang Cine Panalo, para siyang, Film Festival ng Pure Gold. yung tsaka mararaming mga pelikula yan, di ba? Yes. Sabay-sabay. Ano yun? Kasabay kayo noon? Nung airing noon? Yes, sabay-sabay po. Alam ko magsabay-sabay i-air ang mga 8 films. Oh. And ayun, this is September na. So abangan nyo yan lahat. Kung napanood ka na nila sa ibang mga pelikula, like yun nga doon sa Balota or yung doon sa mga ibang movie mo, ganyan din ba nga abangan nila? Or it's a different character for you? Sa Multwa. Yes. Sa Multwa, hinugot talaga ni Direk Rod sa akin yung character. At ako, transform ko din talaga yung sarili ko para maging ako si Marcel, which is yung character na ginampanan ko sa Multwa. And ayun, talagang kasi ang method kasi talaga ni Direk Rodina ay method. So, kung sa mga hindi nakakalam kung anong method, gusto niya talagang maging ako yung character at walang off, ganon. So, ayun. Mahirap. Sobrang hirap na hirap ako dun sa mga fantasy niya. Oh my God, nakakaloka. Sobrang hinhin at sikip pa naman neto ni Marcel. So, yeah. Masikip si ang ibig sa Masikip, mga yes. matatanda po na nanonood, hindi po alam ibig sabihin ng masikip. Paliwanag po alam ibig sabihin ng So, masikip. ang masikip, kasi syempre, baklang kanal ako. So, ang masikip na bakla ay medyo mahinhin, mahiyain, sweet girl, medyo ganon. So, si Marcel ay ganon. Oo, kabaliktaran ko talaga siya. Kaya hirap na hirap talaga ako. So, ayun, in fairness naman, achieve naman, kumbaga, wala tayong magagawa, yun na yun. So, abangan nyo na lang. Yes. Ano man kasi ito kung mapanood? Kailan ang premiere nyo nito? Invite nyo kami. Yes, go, Ito na naman ako direct. sabi naman ng mga tao, ba't ka ba bida-bida? Bakit mo hindi kayo ka na? Let's go! Pakialam! Kaya Lista gusto mo ko na si Direk. ganon. Gusto ko manood, bakit ba? Lista mo na si Direk. Go, laban na yan. Okay, let's move on sa pelikula ng ating kaibigan. Yes! Saving Cherry, which is on? September 2. Okay. Ano to? All-star cast. Yes. Ang atake nito. Ang pinaka-lead. Barbie Portesa, yes. Okay. May tanong ako sa'yo. Mhm. Sinabi ni Barbie na finally nagkaroon siya ng matinong leading man in Khalil. Mhm. Bakit feeling mo nasabi niya yon? I feel like hindi naman niya meant na sabihin or i-shade yung mga Iba. previous leading men niya. I think siguro si ate I think na-happy lang talaga siya kung paano siya nakipag-work with Khalil. Kasi nakikita ko sila sa set, talagang may dynamics talaga sila. Yung parang, alam mo ito yung, ang makapag-comment lang ako sa performance ni Khalil kasi yun lang naman yung ka-work ko na leading man ni Ate Barbs. Pero kamusta si Khalil? Galing niya. May magaling talaga. Magaling talaga si... Saan ko napanood si Khalil? Ano ka napanood ko siya sa BL niya yung Too Cool to be Forgotten. At yung kwento ko talaga sa kanya yun. Sabi ko, Si Khalil Sobrang- ba yun? Napanood ako kay Peterson? oo, yes. Di ba si Khalil yun? Yes. Yung may ganong scene, di ba? Pogi niya talaga. Oo, yung may pagbayas-bayas. Oo. Yes. Oh, I was gonna say, napanood ko yun sa Yes. cinema. Si Felix. Ang galing nun ni Peterson doon. Mm. Tapos meron pa yung isa, yung parang sa Netflix, yung may napatay-patay sila ng kids. Yung ano, yung... Dead kids. Yeah, Dead Kids. At yung sa Prime na kay Directo Net. Mm. Yes. Magaling talaga si Khalil. Magaling talaga si Magaling talaga. Khalil. So, parang feeling ko, nasabi lang naman yun ni Barbs na dahil nagalingan talaga siya kay Khalil at saka hindi siya nahirapan with Khalil sa kung anong binigay ni Khalil. Ang galing kasi talaga niya. Like, nakikita ko sila, lalo na nung sinabi ni Barbs pag nag-uusap kami, gusto daw niya yung may binibigay sa kanya para hindi na siya mahirapan pa. Gets. Oo. Ganun yung nangyari kay Khalil. Gets. Talagang binibigyan talaga siya. Gets. Kumbaga binibigyan talaga siya ng
bato, binabatuhan siya ng performance level, ganon. Parang ganon pa din. Diyos ko, tunog ano pa din. Hindi, question. So, ano yung characters nyo dito? Ano yung atake nitong Saving Cherry? Ang Saving Cherry ay parang kung iisipin ninyo ang Hangover. Okay. Pero puro mga bilat. Yes. Okay. So, ang atake namin dito, si Ate Barbs kasi, si Cherry. Siya si Cherry. Siya si Cherry. Naloka siya sa asawa niya kasi nakita niyang may others on her wedding day. Wait, si Khalil to, hindi? Si Khalil to. Si Khalil! Di ba? So So wait, may others si Khalil nung wedding day nila? yes. So Okay. naloka si Ate Barbs. Okay. So ang nangyari, nagrebelde siya. Sobrang virgin kasi niya dito. Virgin siya on her wedding day, kumbaga. Tapos kayo mga bridesmaid? Mga ganun? bridesmaid kami. Ah. Ngayon, si ate napagdesisyonan na magpakawala dahil doon. Okay. So, ang dami namin mga pinagagagawa kasi in-enable namin si Barbie. So, ang dami namin, di ba may mga scene doon, nakulong kami, mga ganyan-ganyan. So, ayun, abangan nyo talaga, chaotic talaga kami kasi nadala talaga namin hanggang sa real life. Totoong buhay lang. Ano yung mga character differences? Of course, si Barbie yung lead na parang masikip na virgin. Yes, siya ang pinaka-wild na virgin. Oh my gosh! Siya perfect talaga. Alam mo, galing kasi talaga ni Barbie, no? Ay, dahil may isang scene talaga doon na clap kami. Clap kami kay Barbie. Una-una, mahusay si Barbie. Kaya nga pangarap ko siyang makausap at maging, to be here and maybe like work and become friends. Kasi I've only heard good things about her. As a person. And pangalawa, magaling kasi talaga siya. Like kahit Yes. anong character bigay mo sa kanya, parang feeling ko perfect. Yes! So, Transform. Yes, exactly. Yes. So dito, chaotic na virgin siya. Yes. And then ikaw, Ako dito yung pinakalutang. Ah. So, kung ano na mga pinagagawa nila, ako parang, yes, pasabog. Ganun lang yun nasa utak ko. Kumbaga parang iniisip ko lang na, okay, normal lang to, ganyan-ganyan, jive lang ako. Parang ganun yung atake ko. Kumbaga, ako yung, paano ba yun? Dumb blonde, ganun. Yes. I can't imagine ikaw yung dumb blonde Ayun doon. nga eh. So talagang I would assume pa si AC or si Mika. Ay, hindi. Iba ang mga karakter Ano atake nila? Ano atake nila? Si AC is a good Christian woman. Pinamukha. Nakakaloka yung mga karakter namin, di ba? Si Mika. Si Mika naman, siya ang pinaka-sluttiest. Oh, so sexy-sexy yan si bakla. Sexy yan siya, oh my gosh. At si Mikey naman is a good mother. Anana. Yes! Tapos saan kayo, more or less, saan kayo nag-shoot nito? Kasi di ba, ang The Hangover sa Thailand. Ito kayo, saan lumugar ang mga bakabaklaan? Paikot-ikot kami. Minsan sa Bulacan kami. Minsan nandyan lang kami sa QC. Minsan meron kaming set sa Pampanga. So, paikot-ikot, ang dami namin location. So, nakahagard talaga kami sa mga eksena. Pero happy kasi ang saya ng kwento. How was it working with all these women? And of course, Direk Ivan. Sa mga castmates ko muna. Ah. Kasi ako nung umpisa talaga, napag-usapan namin to sa presscon. Medyo may ilangan talaga kami nung umpisa. Kasi normal naman siguro yun. Parang medyo may ilang ka sa lalo na kapag, ako hindi pa naman ako talagang veterana. Itong dalawang to, si Barbie at saka si Mikey, veterana na yung mga yan. Oo. Kaming tatlo, si Mika at saka ako, medyo nahihiya kami ng onte. Ewan ko sa kanila ha, pero ako oo. Tapos, sabi nila parang medyo hindi kami tagpo nung Una? anong tawag doon? Fitting? Look test. Look Yes, test. yes. So, nag-look test kami. Hindi kami nagtagpo-tagpo. Kumbaga, parang di kami nag-jibe. Ang ginawa ni Barbie, nag-organize siya ng inuman. Oh. As a lead. So, as a lead, di ba? Yun na yung effort niya for us. Tapos, syempre, ginanap sa bahay ni Mikey. Wow. Yes! So, kita-kita kaming lahat doon. Chika-chika kami. At some point, may point ng inuman doon. Nalasing na kaming lahat. So, nagtagpo-tagpo na kami.
may in-open up sa akin si Mikey. Ano sabi ni Mikey? Sabi niya parang, alam mo, inis ako sa'yo dati. Ganon! May ganon siya sa akin. Before ka pa ma-meet niya? Oo, kasi may issue kami before na si Mikey nagkaroon ng thesis issue. Kumbaga parang in-expose siya ng mga kagroup niya, ganyan-ganyan. Sa school? Online. Tapos parang na-bash si ate. Tapos ako, kasi thesis kasi yung mga content ko nun. Ginawan ko ng skit. Hindi ko naman siya pinangalanan nun, pero very accurate yung yung eksena. Gets ko. Tapos, kwento niya yon. Syempre, di ba, sa hanap gulo. Medyo nakalimutan ko na. So, nung naalala ko, sabi ko, oh my God, oo nga ate. So, sinend ko hindi rin niya matandaan yung kung ano yung video. Nung pag-uwi talaga sinend ko sa kanya, eto yun no. Sabi niya, oo daw. So, ayun, after that, nung sinabi niya sa akin, na, ayun nga, na medyo inis siya sa akin, nag-apologize naman ako. Sabi ko parang, okay, ganyan-ganyan. Sabi ko, parang, how can I make it up to you? Ganyan-ganyan. Yes, sir, sa Oo. part na yun. Atake, di ba? Mga ganun. Oo. Syempre, ang ganda kasi ng bahay ni Mike. Nagpapa-English talaga ako. Oh, yes. Tapos, atake niya, ano naman kami, kumbaga parang siya yung naging pinaka-close ko. Isa sa mga pinaka-close ko. Kasi, si bakla talaga pala biro. So, ano siya, talagang aasarin ka niya talaga sa set. So, in all fairness naman, etong mga to, naging close ko talaga sila. Si AC, isa sa mga pinagtatanungan ko talaga yun ng mga ganap sa Ang tagal niya na rin kasi siya showbiz. So, in fairness sa kanila, si Mika din. Si Mika kasi, since love team sila ni Will ngayon, friend ko si Will kasi. So, talagang may connect na rin kami. So, etong mga girls na to, nag-connect talaga kami. At saka, ang sarap sa pakiramdam na hindi lang on-screen na magkakabarkada talaga kami. Even sa real life, nag-translate na magkakabarkada talaga kami. And happy ako doon. Very important yun, Correct. At thanks yun lahat kay Direk Ivan. Oh my God. Palakpakan natin si Direk Ivan. Bakit? Anong atake talaga ng director? Favorite natin talaga si Direk Ivan. Alam ko nanonood siya ngayon. So, shoutout sa'yo, Beefy. Kasi before, kasi yung look test, kinausap niya kaming lahat. So ako, medyo na takot pa ako ng onte kasi sabi niya, stick to the script ako. Ganon. Ayoko ng slightly magbabago, pero kung may babaguhin ka, kailangan mong i-justify sa akin yan. Ganon yung chika niya. Hindi nangyari yun. Talagang binigyan niya kami ng freedom para gumawa ng mga bold choices, ng mga matatapang na eksena, para mas mabuhay namin yung character. Etong mga girls na to, ang gagaling din umarte. Yes. So talagang sabi niya, sige, maglaro kayo dyan lahat. At na-appreciate talaga namin yun, ng malala. Kasi, alam mo yun, si Direk kasi parang ang gaan niya lang ka-work. At saka talagang, papaalala lang niya sa'yo ko, eto yung character mo, ganyan-ganyan, ikaw na bahala, gawin mo na yan, ganyan-ganyan. Eto lang yung eksena natin. And happy ako dun kasi may tiwala siya sa amin, ibig sabihin. And ayun, talagang pinapadali niya for us yung trabaho namin. So, thank you so much, Direk Ivan. Napakagaling mo, pasabog. At saka magaling siyang bumulong-bulong yung matipang sasagawin mo to, ganyan-ganyan. Para gulatan sa ibang mga gulatan sa tao. mga eksena. Actually, we also had on the show si Rain, tsaka si Tristan? Si Sean Tristan. Na director din nila si Ivan sa Love at First Bite. Even for them, sabi nila favorite nila si Ivan. And I'm so proud of Ang you, galing Beefy. talaga. Ang galing ni Direk. Slay. Yes. Tsaka in fairness, talagang sinabi talaga ni Direk Ivan sa amin na yung set niya ay safe space. So talagang nire-respect yung pronouns, may ganun siyang mga chika nung umpisa na talagang everyone respects Maganyan yan gender si and queer kineme. Yes, maganyan yan si Ivan. Yung mga gender, very sensitive siya dyan. Correct. Thank you so much, Direk. Yes. Ngayon, syempre, you've been doing showbiz technically a couple of years pa lang naman. And yet, lead actress ka na. Hala. And I'm sure, so ano ngayon? Anong mas mo ngayon? Feeling mo ba mas artista ka than influencer? Honestly, yung totoo. Sa ngayon, Oh. medyo may pagka-artista ako ngayon. Di ba?
artistahin. Diyos ko. Oh my God. Mapusyaw ang balat. Yes! Oh, yeah. So talagang, gets ko eh. Gets ko yung out. Kasi parang, pag siguro feeling ko kapag kung influencer ka at hindi ka artista, iba yung mga sagutan mo sa akin. Feeling ko. Tama ba ako? Naalala ko yung era ko talaga na influencer ako. Diyos ko, wala talagang preno yung bibig ko. Diba? May point. Sa totoong buhay lang. Kaya nga sabi ko, medyo namimiss ko na mag-influencer. Yes. May iniisip ako na after September na parang gusto ko muna bumalik sa pagiging influencer. But it doesn't work like that, Talaga ba? It doesn't work like that. Kasi parang, kumbaga, pag bumalik ka sa pagiging influence, I mean, you can always do that. Kaya mong gawin yun. Pero yung image mo, babalik ka sa hindi siya ganun eh. Correct. Hindi mo switch yung utak rin ng mga tao. Exactly. So, mako-confuse din sila sa branding mo in a Oo. sense. Well, na-miss ko lang yung kanal. Parang siguro siyang gawin. Pwede mo naman siyang gawin. Kaya lang, dapat ready ka lang sa Correct, consequences of correct. your actions. Sana maintindihan yung mga knockshit ko. Diyos ko. Kayo na rin naman na nagsasabi na iniwan ko kayo sa kanal. Babalikan ko kayo ngayon. So, dahil nga in the short span of time, nagkaroon ka na ng maraming opportunity sa show business. Ano yung moving forward feeling mong goal, dream role mo pa? Goal mo pa sa showbiz? Goal muna. Like, how do you see yourself evolving in show business, in acting? Sa acting, sa ngayon, actually, hindi ko kasi talaga ever since naging goal yung pakilig eh. Hindi ko talaga naging goal siya. Gusto ko yung something like komedya lang, ganyan. Yung, basta hindi pakilig. Bakit ang nipis ng boses mo ngayon? Tarantado ka. Bakit parang ipit na ipit? Sorry na po, sobrang liit lang po kasi talaga ng atake ko ngayon. Oh, okay. Naging ASMR. Pero ayun nga, na-redirect yung goals ko. Ay. Nasabi ko, gusto kong i-pursue yung rom-com. Oh my gosh. Oo nga. Sino yung rom-com queen natin or before? Si Tony Gonzaga. O baka gusto mo siyang i-oust? Diba, Alex? Ganon. Gusto mo bang magkaroon ng ganung corona na maging rom-com queen? Hindi naman. Parang gusto ko lang talagang mabigyan ng project na at least man lang yun yung genre na tatatakan ko as Sasa Girl na parang either horror rom-com, ganon-ganon. Oh. Kasi parang gusto ko lang ngayon parang magkaroon ako ng identity sa Showbiz. showbiz na parang pag si Sasa Girl, eto siya. Ganon. Pero okay, syempre may mga tao rin naman na hindi pa rin tanggap ang mga, kumbaga, trans actress and ganon. Okay lang naman sa'yo na parang they would see you more as parang hindi rom-com. Kasi baka sa iniisip nila, pag rom-com, iniisip nila like Sarah G, yung ganon-ganon. Carry lang naman. Pero ang basta pakilig. Basta pakilig, basta kinikilig ako kahit hindi mo masabing rom-com yan, laban na ako dyan. Oo nga, walang pakialamanan ng branding na may Diyos ko, branding. basta kinikilig ako, gano'n. Yes. Ang happy rin pala kasi talaga makilig sa sa pelikula. Alam mo, sa totoo lang, syempre ilang taon na mga asawa, di ba? Nakakamiss talagang kilig. Hindi naman sa sinasabi ko hindi nakakakilig yung asawa ko. Pero iba rin kasi yung kilig ng manipis at masikip. Gets mo? Correct. Kasi ito na naman. Ito na. Oh my God. Ilabas mo na kayo. Ilalabas ko na nga. Ilabas mo na. Ilalabas ko na. Nung nag-shoot kami, ayaw kasi pero yung kilig ko talaga totoo. Yung kay Joao. Oo. In what way? Na sabi nga method, kumbaga dapat nangyayari in real life. Syempre, of course, as a professional, yung kilig ko hanggang set, slightly. I mean, yung nung kinilig Wait, ako. so in other words, dahil method to, sasabi mo ba na na-fall ka talaga kay Joao? Masabi ko, yeah, na at some point, na yung naging totoo yung kilig ko, gano'n. Na sabi ko, oh my God, mas napadali yung trabaho ko as an actor nung kinilig talaga ako kay Joao. So sabi ko, oh my God, pasabog, ang saya. Tapos hindi lang siya basta ganun na kinilig lang ako. In all fairness, ang dami niyang natulong sa akin. Ni Joao? Or yung kilig mo for Yung Joao? kilig Okay. for Joao. In what way? Na
sabi ko nga, habang naglalakad ako sa maginhawa, naririnig ko na ang mga huni ng ibon. Kumbaga nag-brighten up yung yung mundo ko, ganon, dahil sa kilig. So parang alam mo yon, talagang nung natapos namin i-shoot yung multo, sabi ko, hala, nabuhay ko yung pelikula. At ang sarap sa pakiramdam nun. At least yung part ko Yes. sa pelikula, nabuhay ko kung ano yung dapat kong trabaho. And dahil yun sa kilig ko kay Joao. Sobrang sikap! So, aabangan namin yan, ha? Yung kilig mo na yun. Kaya kikiligin din ba kami? Baka naman ikaw lang kiligin dyan. Sana nga kiligin kayo, Diyos ko. Pero wala, yun talaga yung kilig ko eh. Ay, kung hindi man kami Share ko sa inyo, gano'n. Oh, kung hindi naman kami kiligin, basta matawa kami. Kasi Yes. comedy ho or matakot. Go laban niya, matakot kayo sa akin, promise. Basta may feelings na nararamdaman. Oo, may mo nararamdaman kayo. Kung hindi man gano'n, libog meron din. Ay. Chares. Charot lang, wala. Meron ka pa mga gusto pa makatrabaho moving forward? Like, pangarap mo makatrabaho? Artista and director? Ala, baka mabash ako. Oh my God. Bakit? Hindi naman. Para sabihin mo ang dilulu. Pero, No. Don't ever allow people to talaga? say that you're Ganon. delulu. Oh, Because sige. delusion is what brings you up there. sige. Medyo ko kasi, parang I relate to her right now. Mhm. Parang, hindi ako naging long time fan. Pero nung naging fan na ako, or like nakikita ko na siya, parang na-appreciate ko na siya. Sabi ko, wow, ang dami ko palang ikaka-relate sa kanya na ma-appreciate ko pala siya as an actor. Si Catherine Bernardo. Yes. Ang happy ko sa kanya ngayon at saka kinikilig ako sa kanilang dalawa ni James Reid. So nung nanonood ka na, anong palabas nila? Someone Yes, Someday. So nanonood ka yes. ng Someone Someday, parang feeling mo, gusto mo yan. Parang target mo makatrabaho. Gusto kong makatrabaho talaga si Catherine. Kahit extra lang ako sa pelikula niya, laban na ako doon. Sabi ko, oh my God, ang galing niyang artista. Sabi- pero totoo. At saka, ayun, sobra akong na-happy sa kanya lately. Lalo na kapag sinusundan ko siya. Tapos nung pinapanood ko yung mga old videos niya, at saka yung nakikita ko kumbaga yung journey niya as an artista, na-appreciate ko talaga siya malala. Medyo late na ako maging fan. So, Pero okay lang naman yun eh. Kasi sometimes, nagiging fan tayo dun sa point ng buhay natin na meron tayong nare-resonate with them. Oo. Kumbaga nung kanal ka, wala kang ka-resonate sa Kay kanya. Catherine, ngayon, mahihain na ako. Siyempre, Catherine Bernardo yan, di bumubuka-bunga nga. Ganon. Ganon lang ah. Hello po. Hello po, Direk. Ganon. Oh, gets Yes. na kita. Kaya di ba? Kaya parang lumalambot ka rin kasi siya din yung nagiging parang peg mo eh. Oo, no? yes. Naninipis ka Catherine rin. Bernardo, ganon. yes. Sa mga director or production, Mm-mm. sino yung parang, ay gusto ko makatrabaho to sa ganyan, ganon. Well, nakatrabaho ko naman na siya pero hindi pa niya ako nade-direct as an artista. Mhm. Gusto kong makatrabaho si Direk Tonet. Oh, hadaw ni. Yes. Kasi fan na fan ako sa mga pelikula niya. Mga rom-com. Yes. Mga rom-com. Yeah. At Perfect saka rom-com. yung isa sa mga talagang inamats ko talagang pelikula, yung Tadhana. Yes, si Angelica Panganiban. At sobrang love ko si Mama Angelica. Talagang Yes. ang galing niya. Sobrang Yes, kinilig ako sa kanila ni JM. Tsaka alam mo yun, talagang iba talaga yung pagkababaeng bakla ni Angelica, no? Silang dalawa, ni Direk Tonet at saka sabagay. ni Angelica. So, Oo. ayun, parang feeling ko, madami akong matututunan sa kanya. Kanila. So, ayun. Alam mo dito sa Think Talk Team, meron tayong, alam mo naman na ata, may tinatawag tayong manifestation table. Ito na siya! Ito na siya! Ayan na. You have to be careful what you wish for because it will come Oh true. my gosh. So, hawak ka sa table na to. Yan. Kung meron kang gustong ang ganda ng kamay mo. I thank you po, yes. Medyo tamad kasi ako ng onte. No, ang ganda ng kamay niya. As in, pwede Girl lang po. hand model. Talaga ba? Oh my Oo. Well, at least makinis yung kamay ko. Babaeng babae. Actually, ganda ng kamay mo. Girl lang po. Yes. Oo. Thank you po. No, seryoso ha. Ganda. So, kung kailangan niyo po ng mga hand model, Yes. Sasa Girl is the way to go. Mga ganyan-ganyan. So, humawak ka dyan. Kung meron kang gustong
bagay na nasa vision mo, goal, na gusto mong gawing real. Mhm. Let's speak it into existence. Makapangyarihan tong, Yes. let's believe in the power of belief. Kaya di ba sabi ko sa'yo, don't ever let anyone feel like you're delusional because Okay. delusion is what will bring you up there. Correct. So ano yung mga bagay na gusto mong i-manifest? Hala. Lo! Oh my gosh. Alam mo kasi lately, Hmm. sobrang lost ko. Mm. Wait lang, padighay muna. Yung acid nung kape. So, sobrang lost ko talaga. Tsaka parang, alam mo yun, hindi ko masyadong, kasi ang laki kasi ng nangyari sa career ko. Nagkaroon ako ng lead, ganyan. So, hindi ko na alam kung ano yung what's next. Mhm. So, kung may ima-manifest ako, I think na sana kung ano man yung right path for me as an artist, ay idirect ako doon. Mm. Bigyan ako ng linaw sa buhay ko at career ko na mapunta ako sa kung saan ako nararapat. Kasi alam mo yun, marami, parang may dreams ako, may goals ako. Pero at the time na, kasi ako may pagka-achiever ako ng onte. Yung parang Overachiever, yes. gusto yes. ko na-achieve yung mga goals ko. Pag na-achieve ko siya, minsan naisip ko parang wala na akong purpose. Ay, Yes. okay. So, I want to manifest enlightenment. I love that. I love that. I love that. Dire kasi yun talaga yung importante siya sa buhay Kailangan din ko. mag-dinner. Ay! Correct! At bakit yung pasmado Ako kong rin naman. Kasi nakakaloka. humid ngayon. Humid Correct. ngayon. Ang pasmado kong kamay. Pero So, I love that enlightenment. I have something to say about that. Pero tanong ko muna, how do you see yourself 5 years from now? Ilan taon ka lang nun? Yan ako, 35. Oh. Hopefully, nasa entertainment pa din ako. Mhm. Kasi, simula pagkabata ko, ito na talaga yung inamats ko. Mm. Tsaka gusto ko na makapag-contribute ako sa mga mas batang ako para ma-reach nila yung dreams nila. Mhm. Na may katulad ko, na Yes. kaya. Yes. At posible Yes. sa mga katulad ko. Yes. So, sana matuloy ko to para sa mga baklang kanal out there. Yes, So, yes. ayun. That is, whenever I have people here na nagsasabi na parang, kunyari like sila Tony, sila Haji, di ba? Yung mga kuya galing sa wala, tapos nagiging ganun. Mm. I always say that the reason why you are given the platform or at least given that thing is para lang talaga yan sa mga other people to realize that it's possible for Oh them. my God, I feel it na, yung manifestation. Tsaka, may pagkaano. May parang may download. May oo. vibration. May download. May download. May may iOS download. update. Oo. Oo. Pero gets mo, it's Yes. it's na parang, lalo na yung mga people na parang, Na-happy ako. Napasmile ako. oh, I love Oo, that. I yes. love that. Diba? I mean, how many people, kunyari, galing ka sa barangay? Malaya. Malaya, Yes. may mga taga-barangay Paltok, barangay, alam mo yon Kaligayahan, na parang, posible ba talaga sa akin yan? Tangina na, Yes. sa bungero yung tatay ko. Mm-mm. Diba? Yung, hindi naman namin bayad tinitirahan namin. Mm-mm. Yes. Look at Sasa. Posible She's po, made it. yes. At hindi lang siya nag-artista. Lead. Ay, oh my God. Yes, panoorin nyo ha. 'Di ba? Ako gusto ko mag-artista ng bata ako, naging lead ba ako? Never. Pero hindi ko naman talaga itutuloy kasi na-realize ko ayoko nang maging talagang artista. Pero gets mo? And also, when you were saying kayo na parang parang it's, anong MBTI mo? Ano yun? Ma'am, sagutin mo yung Myers-Briggs personality test. Ay, alam ko yan. Yun yung mga nasa INTJ. bio nila, di ba? Yes, Mga yes, ganun. yes. Ano, INJJ kineme. Yes, Oo. yes. Kailangan mo malaman kasi. Pero I'm sure extrovert ka. I'm sure extrovert ka. Mm-mm. So sometimes kasi ako overachiever talaga ako. Totoo yan. Pag yung nagawa ko na, ano pang next? Di ba pangarap ko buong buhay ko makagawa ng pelikula, maging filmmaker. Naging filmmaker ako. Di mo na alam. Ano na yung next goal Ala. ko? Nasa ganyan ako. Pero, I've learned after doing that film, kasi nga parang na-lost din ako, I've learned na walang ever nangyayari sa buhay natin na mali. Gets.
everywhere we go, all of our steps are always in the right path. Wow. Because nothing ever happens to you. Everything happens for you. Whether it's good or bad, binibigay sa'yo yan kasi para sa'yo yan. Gets. So kung ano man mangyari dyan, kung ano man maging next step mo, tama yun. Never nagiging mali. Ay! Oh my gosh. Kailangan ko lang trust the process. Yes, Ganon. never magiging mali yan. Kahit sabihin mo parang bigyan mo na akong projects, tama yan. Because you're meant to have no projects in that time. Gets. You just have to trust your life that you are being taken care of by the universe. I love it. So, meant to be talaga na tumubo uli yung warts ko. Saan? Saan? Sa may paa. Paparetouch ko. Nakakaloka. Pangalawang retouch ko na. What? Yes, mayroon akong skin tag sa baba. Kailangang tanggalin. What's your message para sa ating mga katsaa? Sa mga katsaa ko dyan, sa mga katsaan natin dyan, yes. Lalong-lalo na sa mga tulad ko din, mga bakla na nanonood. Of course, naniniwala ko maraming baklang nanonood dito. Marami. It's never too late to pursue your dreams. And of course, kung ano man yung dream mo, basta nananalig ka dyan, panghawakan mo yan. Yes. Dahil nandito ako ngayon, pinag-uusapan namin yung mga pangarap ko at mga na-achieve namin sa buhay. Dahil naniwala lang naman ako sa sarili ko eh. Doon lang naman ang start nun. And alam ko kayang-kaya niyong gawin yan para sa mga sarili ninyo. Wag kayong bibitaw mga bakla. Kayang-kaya niyo yan. So kahit hindi kayo bakla, wag kayo bibitaw, promise. Basta you believe in yourself. Laban. Grabe power yon, powerful. And of course, how can they parang follow you, get in touch with you? Paano nila malalaman yung mga projects mo moving forward? So follow niyo ako at It's Sasa Girl on my social media, YouTube, Instagram, Facebook, and TikTok. Period. Hey! Once again, September 2, Saving Cherry. And September 23, Multswa. September 23 na pala. Oh, mas pinaaga. Ano ba sinabi mo? 26 kasi kanina. Oh. Oo. Ano ba yan? 23 and September 2. In-advance na natin para sa inyo. Yes. Sasa, I'm so happy to finally meet Yes, you. cheers! I was such a fan and I'm so Cheers. happy. Yes. From Baklang Kanal to nagkatotoong mga dasal. Yes! Cheers! Let's- Ang ganda nun. Yung Diba? babayo ko yun. Ay, I love it, di ba? Para yan na nga, yan talaga ang tularan natin, mga taong di bumibitaw sa mga pangarap nila. And again, may Sasa's life be an inspiration to everyone. Hindi kailangan perfect, kailangan nyo lang maging authentic. And let us know in the comment section if you have any comments about our episode for today. And please remember, you are divinely loved, guided, and protected. See you guys again Period. next time. Bye!